David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1751. At sa Thousand Throat Sanctuary na ito, maraming mga masters at ilang mga nakatagong organisasyon. Ang pamilyang Watanabe ay walang iba kundi isang pamilya sa ilalim ng Chizuru Shrine, na dalubhasa sa pagbibigay ng mga mapagkukunan at pera. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni David nang marinig niya ang sinabi ni Lao Fan. Kung ito ang kaso, gusto ni David na sirain ang pamilya Watanabe, kahit na ang pamilya ni Watanabe Wenan, natatakot ako na ito ay medyo mahirap. Nandyan din si Kazuo Koguchi, nang ipakilala niya ang pamilyang Watanabe kay David, hindi man lang niya binanggit ang dambana ni Chizuru. Tila sadyang itinago, tila hindi talaga sumuko si Kazuo Koguchi kay David. Natatakot ako na hindi magiging ganoon kadali ang pagsira sa pamilya Watanabe sa ganitong paraan. Mataimtim na sabi ni Humazi. Bahala na ang mga tao. Bahagyang sabi ni Lao Fan, pagkatapos ay kinuha ang alak at nagsimulang uminom muli. Nang makita ito, alam ni David na ito na ang wakas, at nagpatuloy pa rin siya sa sarili niyang plano, kaya hindi na niya iniisip iyon at nagsimulang uminom kasama si Lao Fan. Ang bilya ni Watanabe Fumiya. Baka sa mukha ni Watanabe Fumiya ang pagkabigla habang nakikinig sa mga ulat ng kanyang dalawang nasasakupan. Sino ang binatang iyon? Kaibigan ba siya ni Fanye? Kung ganoon, gusto ko talaga siyang makilala ng personal. Puno na ngayon ng curiosity si Watanabe Fumiya tungkol kay David. Kaya sinabi niya sa kanyang nasasakupan, "Go and call Miss." Hindi nagtagal ay natagpuan si Yumiko, at mabilis na nagtanong si Watanabe Fumiya, "Yumiko, sabihin mo ang totoo sa iyong ama, ano ang pangalan ng kaibigan na nagligtas sa iyo? Paano kayo nagkakilala? Dad, ano pong tinatanong nyo?" Napatingin si Yumiko kay Fumiya Watanabe ng maingat. Alam niya na ang kanyang ama ay isang napakamaalalahanin at kaina-hinalang tao. Kung mabubunyag ang impormasyon ni David, natakot si Yumiko na baka mabasto si Watanabe Fumiya kay David. Gustong pasalamatan ni Itay ang iba, kaya syempre kailangan niyang malaman ang impormasyon ng kabilang partido, sabihin mo sa akin. Nag-aalalang tanong ni Watanabe Fumiya. Nang makita ito ni Yumiko, nasabi lang niya ang totoo. Bahagyang nagbago ang mukha ni Watanabe Fumiya nang mabalitaan niyang kakasalubong lang ni Yumiko si David sa eroplano. Hindi siya sigurado kung sadyang planado ang pagkikita ni David kay Yumiko. Ano nga ba ang pangalan niya, alam mo ba? Tanong ulit ni Watanabe Fumiya. Sinabi niya na siya si David, ngunit sa tingin ko ito ay totoo. Sabi ni Yumiko. David. Saglit na natigilan si Fumiya Watanabe at bahagyang kumunat ang noo, bakit pamilyar ang pangalang ito, malamang narinig ko ito sa isang lugar. Sa sandaling ito, humakbang ang nasasakupan at bumulong sa tainga ni Watanabe Fumiya. Nakita kong biglang nanlaki ang mga mata ni Watanabe Fumiya, puno ng pagtataka ang mukha niya. Siya naman talaga, di ba? Maglakas loob ba siyang pumunta sa islang bansa? Hindi makapaniwala si Fumiya Watanabe. Dad, anong sabi mo? Natatarantang tanong ni Yumiko habang nakatingin kay Fumiya Watanabe. Ay, wala lang, magpahinga ka na. Pinaalis ni Watanabe Fumiya si Yumiko, at ang kanyang puso ay nagsimulang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Kung si David talaga ang David na pumatay kay Ichiro Watanabe, hindi nararapat para kay Watanabe Fumiya na makita si David sa oras na ito. Isa pa, nang dumating si David sa Island Country, halatang halata na dumating siya sa pamilya nilang Watanabe. Sa ganitong paraan, dapat ay naplano na ang pagkikita ni David kay Yumiko, at bigla niyang iniligtas si Yumiko, lahat para makuha ang tiwala nito. Si Watanabe Fumiya ay orihinal na gustong makita si David, ngunit sa pagkakataong ito ay medyo napahiya siya. Kung tutuusin, hindi alam ni David ang totoong sitwasyon ng pamilya Watanabe, at tiyak na ilalagay niya ang utang ng paghabol sa kanya sa pamilya Watanabe. Bilang pinuno ng pamilya Watanabe, si Fumiya Watanabe ang nagpasa ng bigat ng paghihiganti ni David. Wala pa ring alam si Watanabe Fumiya, alam na ni David ang lahat tungkol sa pamilya nilang Watanabe. Patriarch, kung talagang pumunta si David sa Island Country para maghiganti, nasa panganib ka. Balita ko si David ang #1 daxiye sa Kyoto. At maging ang kabisera ng Kyoto. Sinira niya ang Martial Arts Alliance, at nilikha rin niya ang Longmen, na siyang unang martial arts sa Kyoto. Ngayong nalalapit na ang pangkalahatang halalan, may mga internal at external na problema. Kung si David ay narito para magdulot ng mga problema, tayo ay nagkakaproblema. Servant labis na nag-aalala, sabi niya kay Watanabe Fumiya. Bakit hindi alam ni Watanabe Fumiya, ngunit ano ang maaari niyang gawin ngayon?
Ang Watanabe Fuma na ito ay hindi maaaring pukawin ng sinuman, ngunit kailangan niyang pukawin ang taong ito, at ang kwentong ito ay tinatayang nasa isip ko. Sinumpa ni Watanabe Fumi si Watanabe Fuman. Kung si Watanabe Fumigan ay hindi nagpunta sa Daxia ng paulit-ulit para ipaghiganti si David, paano makakarating si David sa isla na bansa? Hindi ba iyon ang pagkamatay ng isang batang lalaki? Si Watanabe Fumigan ay may 3 anak, paano kung mamatay ang isa? Patriarch, dahil kilala ng panganay na babae si David, bakit hindi natin gamitin ang panganay na babae at ipaliwanag kay David na ang kanyang pagtugis ay hindi ang ginawa natin? Kung maaari nating makuha ang tulong ni David, mayroon tayong magandang pagkakataon na manalo sa susunod na pangkalahatang halalan. Inusisa ko na si Watanabe Fumigan na nakikipag-ugnayan na sa matanda. Ang bulong ng utusan. Ano? Pagkatapos ay pinuntahan ni Watanabe Fumigan ang kanyang lolo. Si Lolo ay higit sa XNUMX taong gulang, at hindi siya nagtatanong tungkol sa mga bagay sa pamilya. Maaari pa bang pag-usapan ito ni Watanabe Fumigan? Mukhang nagulat si Watanabe Fumiya. Ang lolo na ito sa bibig ni Watanabe Fumiya ay tinatawag na Kazuo Watanabe, hindi ang lolo ni na Watanabe Fumiya at Watanabe Fumaiso, kundi kapatid ng kanilang lolo. Si Kazuo Watanabe ay mahigit 70 taong gulang, at matagal na siyang hindi nagtatanong tungkol sa mga usapin ng pamilya. Bilang pinakamatanda at pinakamatandang tao sa pamilya Watanabe, si Kazuo ay itinuturing na kaluluwa ng pamilya Watanabe. Napaka-impluwensya pa rin ni Kazuo Watanabe sa pamilya. Naniniwala ako na maraming tagalabas ng pamilya Watanabe ang makikinig sa mga salita ni Kazuo Watanabe. Kung talagang nakuha ni Watanabe Fumaki ang tulong ni Kazuo Watanabe, imposibleng mahalal muli si Watanabe Fumiya bilang pinuno ng pamilya. Ang isa pang mas mahalagang dahilan ay ang Kazuo Watanabe ay maaaring direktang makipag-ugnayan sa Chizuru Shrine sa likod ng pamilya Watanabe. Bagamat ang pamilyang Watanabe ay isang subordinate na pamilya ng Chizuru Shrine, ngunit si Watanabe Fumiya ang pinuno ng pamilya, mas mahirap ang pumasok sa shrine kaysa pumasok sa langit. Pero iba si Kazuo Watanabe. Maaari siyang pumunta sa dambana upang sumamba anumang oras at makipag-usap sa mga pinuno ng dambana. Hindi na ako makapaghintay, ihanda ka agad ang sasakyan at pumunta sa ancestral house. Nakaramdam ng matinding krisis si Watanabe Fumiya sa sandaling ito, gusto rin niyang makita si Kazuo Watanabe at umaasa na hindi siya makikialam sa mga usapin ng pamilya. Nang sumugod si Watanabe Fumiya para makipagkita kay Watanabe Kazuo, kasalukuyang nasa villa ni Watanabe Fuman. Nahanap na ni Taro Watanabe si Kazuo Koguchi. Koguchi-kun, maupo ka, maupo ka. Matapos makita si Kazuo Koguchi, magiliw siyang binati ni Watanabe Fumigan. Ngumiti lang si Kazuo Koguchi, ngunit hindi umupo, ngunit sinabi kay Watanabe Wenan, hindi ko alam kung ano pa ang hinahanap ng ibang master sa akin. Pumunta si Koguchi-kun sa Daxia at tinulungan ako ng sobra, kaya syempre gusto kong magpasalamat sa iyo. Bahagyang ngumiti si Watanabe Fumigan at saka kumaway sa anak. Hindi nagtagal, nagdala si Taro Watanabe ng isang kahoy na kahon na may mga bulaklak ng snow lotus. Bagamat hindi ito kalakihan, makikita sa isang sulyap na ito ay mga bulaklak ng snow lotus sa Mount Fuji. Dapat mong malaman na ang snow lotus ay lumalaki ng napakabagal, kahit na isang maliit na snow lotus, natatakot ako na ito ay tumagal ng higit sa 100 taon upang lumago, lalo na ang snow lotus ng Mount Fuji, na lumalaki kahit na mas mabagal. Ngayon sa isla ng Bushido, lahat ng samurai ay ipinagmamalaki na nagmamay-ari ng snow lotus sa Snow Mountain ng Fuji, kaya ang ganitong uri ng snow lotus ay napakabihirang at mahal. Kabanata 1752. Second Master, ikaw. Anong ginagawa mo? Dumiretso ang mga mata ni Kazuo Koguchi nang makita niya ang bulaklak ng snow lotus. Hindi niya maintindihan ang nangyari kay Fumigan Watanabe. Tinulungan mo akong maghiganti, syempre gusto kitang gantihan, kahit may mga taong nasaktan, pero wala lang. Sabi ni Watanabe Fumigan. Sa pagkakataong ito, medyo nahihiya si Kazuhiro Koguchi, tutal hindi naman niya kayang patayin si David, pinagtaksilan lang niya si Watanabe Fumani. Ngunit habang tinitingnan niya ang bulaklak ng snow lotus sa kanyang harapan, alam ni Kazuo Koguchi na kung hindi niya ito kukunin, hindi niya ito kukunin. Pagkatapos ay salamat sa pangalawang master. Nagmamadaling kinuha ni Kazuo Koguchi ang snow lotus flower mula sa kamay ni Taro Watanabe. Hindi ito maibaba ni Kazuo Koguchi nang tumingin siya sa snow lotus na parang nyebe.
Nang makita ang eksenang ito, bahagyang ngumiti si Watanabe Fumigan. Koguchi-kun, may isa pa akong bagay, gusto kong humingi ng pabor. Sabi ni Watanabe Fumigan. Second Master, sabihin mo sa akin. Sa sandaling ito, si Kazuo Koguchi ay mayroon lamang mga snow lotus na bulaklak sa kanyang mga mata, at malamang nasasang-ayon siya sa sinabi ni Watanabe Fumigan. Gusto kong hulihin mo si Yumiko. Sabi ni Watanabe Fumigan. Nang marinig ito ni Kazuo Koguchi, agad na nawala ang excitement sa kanyang mukha. Pagkatapos ay itinapon niya ang snow lotus pabalik sa Taro Watanabe. Second Master, ayokong makisali sa mga gawain ng pamilya Watanabe mo, at sana maintindihan mo na may gagawin pa ako, kaya aalis na ako. Tumalikod si Kazuo Koguchi at tumakbo palayo. Hindi tanga si Kazuo Koguchi. Hindi siya sasali sa ganoong malaking away ng pamilya. Alam niyang kahit sinong manalo sa huli, siya ang magiging biktima. Nang makitang natatakot si Kazuo Koguchi, hindi napigilan ni Watanabe Fumigan na pagsabihan siya, duwag lang. Dad, ano ang susunod na gagawin natin? Natatakot ako na subukan nating talunin ang ideya ni Naemiko, sa tingin ko ito ay magiging napakahirap. Kaya, tanong ni Watanabe Taro. Dahil sa kabiguan na ito, tiyak na polalakasan ni Watanabe Fumiya ang seguridad sa paligid ng Yumiko at mapipigilan pa ang paglabas ni Yumiko. Kahit hindi magbanta si Yumiko, this time uupo na ang may-ari ng bahay. Sumunod ka sa akin sa bahay ni Nuno. Malungkot na sabi ni Watanabe Fumigan. Sa labas ng Zijing, sa paanan ng Fuji Snow Mountain, mayroong isang simpleng bahay na gawa sa kahoy. Ito ang ancestral house ng pamilya Watanabe. Si Watanabe Kazuo, na nakatira dito, ay ang pinakamatandang miyembro ng pamilya Watanabe. May inakay si Watanabe Fumiya na magmaneho dito, nakatingin sa kahoy na bahay sa harap niya, daan-daang metro pa, bumaba si Watanabe Fumiya sa sasakyan at nagsimulang maglakad. Kahit na siya ang pinuno ng pamilya Watanabe, kailangan pa rin niyang magpakita ng paggalang at kagandahang asal sa kanyang mga nakatatanda. Umakyat si Watanabe Fumiya sa kahoy na bahay at marahang kumatok sa pinto. Maya-maya, dahan-daang bumukas ang pinto at pumasok si Fumiya Watanabe, pero napansin niya marami ng tao sa kahoy na bahay noong mga oras na iyon at parang may pinag-uusapan. Ito ay nagpalubog sa puso ni Fumiya Watanabe dahil si Kazuo Watanabe ay hindi nagtanong tungkol sa mga bagay sa loob ng mahabang panahon, at hindi niya hinayaang maabala siya ng maraming tao. Ang sitwasyong ito ay napakabihirang sa mga araw na ito, at bilang pinuno ng pamilyang Watanabe, walang nag-ulat nito sa kanya. Nang makitang paparating si Fumiya Watanabe, maraming tao ang tumayo at yumoko. Pagkatapos ng lahat, si Fumiya Watanabe, na pinuno ng pamilya, ay may mas mataas na katayuan kaysa sa mga taong ito. Dalawang tao lang ang hindi bumangon. Ang isa ay si Kazuo Watanabe, na nakaupo sa itaas na may kalat-kalat na buhok at kulang ang ngipin, at ang isa ay nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng uniformeng samurai sa tabi ni Kazuo Watanabe. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumuhad sa tabi ni Kazuo Watanabe at naglagay ng medyo lumang samurai sword sa harap niya. Bagamat ang mga mata ng lalaki ay puno ng kawalang interes at kawalang galang, si Fumiya Watanabe ay hindi nang ahas na magreklamo. Dahil ang lalaking ito ay Chendao River, isang sikat na kendo master sa Zijing, ang samurai sword ay napakatalino sa mahabang panahon, at walang nakakaalam ng kanyang tunay na lakas. At ang Chendao River ay nasa tabi ni Kazuo Watanabe mula pa noong siya ay bata, at hanggang ngayon, masunurin niyang binabantayan ang kaligtasan ni Kazuo Watanabe. Ito ang dahilan kung bakit napakatanda na ni Kazuo Watanabe, kahit na hindi siya magtanong tungkol sa mga usapin ng pamilya Watanabe, maaaring siya pa rin ang kaluluwa ng pamilya Watanabe. Sa pagkakaroon ng Chendao River, mapayapang matamasa ni Kazuo Watanabe ang kanyang katandaan. Pagkaupo pa lang ni Fumiya Watanabe, maya-maya ay muling bumukas ang pinto. Nakita ko ring pumasok si Watanabe Fumigan. Nang makita ni Watanabe Fuman ang sitwasyon sa kanyang harapan, medyo natigilan din siya, lalo na nang makita rin niya si Watanabe Fumiya, napakakomplikado ng puso ni Watanabe. Sakto namang dumating kayong dalawa, umupo kayo. Ikinaway ni Kazuo Watanabe ang kanyang kamay. Hindi nagtagal, umupo ang lahat at tahimik na naghintay para magsalita si Kazuo Watanabe. Sa sandaling ito, walang nang ahas na kumilos o magpakita ng kawalang galang kay Kazuo Watanabe. Dahil alam nilang kahit kaunting pagbabago, sasalubungin sila ng matalas na samurai sword ng Chendao River.
Nagkaroon ng balita mula sa Chenzuru Shrine na kailangan namin ang aming pamilyang Watanabe upang magbigay ng mga mapagkukunan at pera ng maaga sa taong ito. Mabagal na sabi ni Kazuo Watanabe. Lolo, inihanda ko na ang mga mapagkukunan at pera, at maaari kong ihatid ang mga ito anumang oras. Agad na sabi ni Watanabe Fumiya. Malapit na ang parliamentary elections, dapat ipahayag ni Watanabe Fumiya ang kanyang sarili. Napakagaling. Tumango si Kazuo Watanabe, pagkatapos ay nagpatuloy, nabalitaan ko na noong nakaraan, ang aming mga mandirigma ng pamilya Watanabe ay nagkaroon ng alitan sa isang opisyal ng Daxiya at pinatay ang maraming opisyal ng Daxiya. Oo, inimbestigahan ko na rin ang bagay na ito. Inutusan ni Watanabe Fumigan ang mga tao na pumunta sa Daxiya para habulin ang kalaban, at nagkaroon ng hidwaan sa mga awtoridad ng Daxiya. Napakasama ng epekto nito sa aming pamilya Watanabe. Nagpadala na ako ng mga tao para umalis. Ipinaliwanag ni Daxiya ang bagay na ito. Nakita ni Watanabe Fumiya si Kazuo Watanabe na binanggit ang bagay na ito at agad na sinabi sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Gusto niyang samantalahin ito para hindi siya makalaban ni Watanabe Fumigan sa posisyon ng padre de pamilya. Sa mga sandaling ito, walang kapatiran sa kanilang dalawa. Tinitigan ni Fumiya Watanabe si Fumiya Watanabe at ibinuka ang kanyang bibig para ipaliwanag, Lolo, ako. Gustong magpaliwanag ni Watanabe Fumigan, ngunit pinutol siya ni Kazuo Watanabe sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Juan-an, maganda ang ginawa mo. Hindi papatayin ang pamilya natin ng Watanabe. Maghihiganti tayo. Ang aming paghihiganti, lalo na laban sa mga Daxians. Kaagad pagkatapos, tumango siya at sinabing, sundin ang mga turo ni Lolo. Sa pagkakataong ito, medyo nabigla si Fumiya Watanabe. Noong una ay gusto niyang samantalahin ito para sugpuin si Fumiya Watanabe, na nakakaalam na magiging ganito ito. Sa sandaling ito, tiningnan ni Kazuo Watanabe si Fumiya Watanabe na may malamig na mukha. Fumiya, bilang pinuno ng pamilyang Watanabe, nagkusa kang magpadala ng isang tao para humingi ng tawad, na nakakasama lang sa mukha ng ating pamilyang Watanabe. Nabalitaan ko rin na pinapunta mo ang anak mo para mag-aral sa Daxiya. Nakalimutan mo na yata kung anong klaseng dugo ang dumadaloy sa katawan mo. Ngayon ang iyong anak na babae ay nadungisan at kailangang ipadala sa santuwaryo upang dalisean. Ang mga salita ni Kazuo Watanabe ay agad na nagdulot ng panginginig sa gulugad ni Fumiya Watanabe. Lahat ng iba ay maayos, kahit na hindi siya umupo sa posisyon ng ulo ng pamilya. Ngunit upang maipadala ang kanyang nag-iisang anak na babae sa dambana upang dalisean, natakot si Watanabe Fumiya na hindi pa siya handang patayin ito. Dahil alam niya ang mangyayari kung ipadala niya ang kanyang anak sa isang santuwaryo. Lolo, ako. Nais ni Watanabe Fumiya na lumaban, hindi ipadala ang kanyang anak na babae sa dambana. Ngunit hindi nakinig si Kazuo Watanabe, diretso niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, yun lang, umatras. Tumayo ang lahat at umalis, at walang choice si Watanabe Fumiya kundi umalis. Paglabas niya, nakita ni Watanabe Fumiya si Watanabe Fuman na nakatingin sa kanya na may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Mahal kong kapatid, ipinayo ko sa iyo na huwag ipadala si Yumiko sa Daxiya, ngunit hindi ka nakinig. Ngayon si Yumiko ay ipinadala sa dambana, at maaaring hindi mo na siya makikita sa buhay na ito. Kawawang pamangkin. Ah, bata pa, napakaganda, hippie at malambing. Ngumiti si Watanabe Fumigan. Kabanata 1753. Tinitigan ni Fumiya Watanabe si Fumiya Watanabe, at sa huli, hindi niya maiwasang umalis na galit na galit. Hindi siya nang ahas na hayagang salakayin si Watanabe Fumigan, tutal, siya pa rin ang padre de pamilya at maging ang kapatid ni Watanabe Fumigan. Galit na umuwi si Watanabe Fumiya. Nang makita ito, nagmamadaling humakbang si Tanimoto Jewi para tulungan si Watanabe Fumiya na magpalit ng damit, at pagkatapos ay nagtanong, Fumiya, bakit ka nagagalit? Sinundan ni Watanabe Fumiya ang mga kaganapan sa araw na iyon at sinundan ang sabi ni Tanimoto Wii, nagulat si Tanimoto Jewi sa lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, emosyonal na sinabi ni Tanimoto Jewi, hindi. Imposible, hinding-hindi ko ipapadala ang aking anak sa dambana. Kung maglakas loob kang ipadala ang iyong anak sa dambana, mamamatay ako upang makita mo. Doon nang makita ito, nagmamadaling niyakap ni Bayan Fumiya ang kanyang asawa ng may pag-aalala, ayaw ko rin, ngunit ano ang magagawa ko? Ayaw ni Watanabe Fumiya, ngunit ito ang utos ni Kazuo Watanabe, hindi pa banggitin na ito ay maaaring mula sa dambana, anong kakayahan ang dapat labanan ni Fumiya Watanabe?
We can go. The further we go, the better. Ayaw mong maging ulo ng pamilyang ito. Sabi ni Tanimoto Jewi. Pumunta. Saan pupunta? Tumakas man sila hanggang sa dulo ng mundo, mahahanap nila ito. Umiling si Watanabe Fumiya. I don't care. I don't care. Anyway, hinding-hindi ko hahayaan na ipadala mo ang anak mo sa sanctuary. Sigaw ni Tanimoto Jewi, parang baliw. Si Watanabe Fumiya ay mukhang walang magawa, ngunit sa kabutihang palad ay walang nakatakdang oras, maaari nilang maantala ito, at sinusubukan nilang makahanap ng paraan. Lumipas ang 3 araw. Si David at Humazi ay umiinom kasama si Laufan araw-araw, umiinom at natutulog, at umiinom kapag nagising sila. David, 3 araw na. Wala kang lakas ng loob na gumamit ng isang bagay na mahirap kilalanin. Tapos hindi ka pinuntahan ni Fumiya Watanabe. Walang pakialam na sabi ni Humazi. Kahit na araw-araw akong umiinom at natutulog, masyadong masama ang kapaligiran dito, at higit sa lahat, walang babae. Kung sasama si Jojia, si Humazi ay maaaring hindi mag-alala. Bahagyang kumunot ang noo ni David, hindi naman dapat, iniligtas ko ang kanyang anak, bakit kailangan niyang makipagkita at magpasalamat sa akin? Kakaiba rin ang naramdaman ni David kung bakit hindi siya pinuntahan ni Watanabe Fumiya pagkatapos niyang huling magpadala pagkatapos mag-follow up at mag-imbestiga ang mga tao sa kanilang sarili, walang balita mula sa pamilya Watanabe. Hindi ko nakitang nagpadala si Watanabe Fumiya kahit kanino, kaya medyo hindi sigurado si David. Ano bang pinag-uusapan yung dalawa, uminom kayo? Binati ni Laufan sina David at Humaz. Pero wala ni isa sa kanila ang gumalaw this time. Nang makita ito ni Laufan, lumakad siya kasama ang pitchel at sinabing, huwag kang mag-alala, dumating na ang mga tao, at darating sila doon sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos magsalita ni Laufan, nagsimula siyang uminom ng mag-isa, parehong nasiyahan sina David at Humazi. Nagulat, hindi ko alam kung lasing ang matandang fan na ito. Maya-maya, makalipas ang ilang minuto, sa labas ng sira-sirang bahay ni Laufan, dumating si Watanabe Fumiya na may dalang regalo at si Yumiko. Watanabe Fumiya, dalhin mo ang batang babae para makilala si Fanye. Magalang na sigaw ni Watanabe Fumiya sa labas. Tumulong ka pa. Bahagyang ipinikit ni Laufan ang kanyang mga mata at mahinang sinabi. Sa pagkakataong ito, si David at Humazi ay medyo nalilito. Hindi ko maintindihan kung paano nalaman ng matandang fan na ito na darating si Watanabe Fumiya. Dinala ni Watanabe Fumiya si Yumiko sa sirang bahay, saka naglabas ng bote ng alak at inilagay sa harap ni Laufan. Champion fan, ito ay para sa iyo. Si Watanabe Fumiya ay napakagalang. Ngunit hindi man lang ito nilingan ng matandang fan na iyon at dahan daw ang sinabing, no credit, no reward, kung gusto mo akong patayin, ilagay mo ang pera sa account ko. Biglang natarante si Watanabe Fumiya, siya saan kaya magkakaroon ng 10 bilyong dolyar para mahanap si Laufan para patayin. David, salamat sa unang 2 araw. Kung wala ka, natatakot ako na maaresto ako. Humakbang si Yumiko at masayang sinabi kay David. Medyo problema lang. Bahagyang ngumiti si David. Mr. Chen, salamat sa pagtulong mo sa batang babae, dahil medyo abala ako nitong nakaraang 2 araw, kaya ngayon lang ako pumunta para magpasalamat sa iyo. Humakbang si Watanabe Fumiya at sinundan si David ng magalang. Sinabi ko na, konting gulo lang. Hinarap ni David Ping si Watanabe Fumiya na may kalmadong mukha. Dahil dito, medyo nalilito si Fumiya Watanabe. Kung nandito si David para maghayganti, bakit napakalma niya nang makita siya, at wala man lang bahid ng paglilihim sa kanyang mga mata? Pagod ka na ba? Say something. Fumiya Watanabe, sa palagay ko hindi mo nakita ang lugar na ito para lang magpasalamat kay David. Naiinip na tanong ni Laufan. Sa pagkakataong ito, si Fumiya Watanabe ay tinanong sandali at hindi alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sinabi ni Fumiya Watanabe, Mr. Chen, alam ko ang layunin ng iyong pagbisita sa isla na bansa sa pagkakataong ito, ngunit sana ay maipaliwanag ko sa iyo ng malinaw ang isang bagay, ang taong humahabol sa iyo kahit na tumawid tayo sa hangganan. Ang pamilya ni Bayan, ngunit ang lahat ng ito ay ginawa ng aking kapatid na si Watanabe Fumigan. Hindi ko alam ang tungkol dito, kasama na ang oras na ito laban sa opisyal ng Daxia, palagi akong nakatago sa kadiliman. Matapos malaman ang tungkol dito, nagpadala agad ako ng isang tao upang humingi ng tawad at ipaliwanag ang sitwasyon.
Wala akong balak na kalabanan ang mga opisyal ng Daxia o si Mr. Chen, sana maintindihan ni Mr. Chen. Napatingin si Watanabe Fumie sa kanyang mukha. Sa totoo lang, takot na takot siya na hindi siya paniwalaan ni David. Ngunit nang matapos magsalita si Watanabe Fumie, bahagyang ngumiti si David at sinabing, Patriarch Watanabe, naiintindihan ko na ang sinabi mo. On. Alam na ni Mr. Chen. Hindi naiwasang magulat si Watanabe Fumie. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman ni David. Kung tutuusin, ang mga internal seniors lang ni Watanabe ang nakakaalam ng mga bagay na ito. Pagkatapos ay sinabi na sa akin ni Kazuo Koguchi na dahil maaari ko siyang hayaang makabalik ng buhay mula sa Daxia, dapat may dahilan. Mahinang sabi ni David. Nang marinig ito ni Watanabe Fumie, nakahinga siya ng maluwag. Dahil alam na ito ni David, hindi na niya kailangang mag-alala. At alam ko pa na malapit na ang halala ng pamilya Watanabe. Parehong lumalaban ang mga kapatid mo para sa posisyon ng padre de pamilya. Napatay ko na ang Watanabe Fumie na iyon ngayon. Yan ba ang pinakamalaking benepisyaryo para sa iyo? Dahil pinili ni Watanabe Fumie na magsabi ng totoo, hindi rin sinasadya ni David na itago ito. Gusto niyang makita kung makakakuha siya ng mga mapagkukunan mula sa bahay ni Watanabe. Ngayon ay gusto na rin ni Watanabe Fumie na mamatay si Watanabe Fumaki, at pareho ang layunin ng dalawang tao. Ngunit sino ang nakakaalam, na pabuntong hininga si Fumie Watanabe matapos marinig iyon, sa totoo lang, hindi na mahalaga sa akin ang posisyon ng padre de pamilya. Sana lang ay mabuhay ng masaya ang anak ko. Ipinasok ni Watanabe Fumie si Yumiko. Namangha si Yumiko nang ikwento niya ang kanyang misyon sa dambana. Patriarch Watanabe, anong ibig mong sabihin, gusto mo bang isama ko si Yumiko? Naguguluhang tanong ni David. Tumango si Watanabe Fumie, oo, dahil sa paraang ito lang mabubuhay si Yumiko ng matatag na buhay. Alam ko ang impluensya ni Mr. Chen kay Daxia. Kung tungkol sa pagpatay kay Watanabe Fumie, tutulungan ko si Mr. Chen na tapusin ito. Sa kasong ito, ikaw, ang pinuno ng pamilya Watanabe, ay hindi magagawa, at natatakot ako na maging ang iyong buhay ay nanganganib. Pagkatapos ng lahat, sino sa inyo ang maglalakas loob na sumuwi sa utos ng dambana? Tanong ni David. Para kay Yumiko, ito lang ang paraan, basta't mabuhay ng masaya si Yumiko. Ang mga mata ni Fumie Watanabe ay puno ng lakas at pagmamahal, ang uri ng pagmamahal ng isang ama na kayang isakripisyo ang lahat para sa kanyang mga anak. Tinalakay niya ang desisyong ito sa kanyang asawa, si Tanimoto Yoshiki, dahil ito lang ang paraan para makatakas si Yumiko. Kabanata 1754. Hindi. Hindi. Mapait na iyak ni Yumiko at sumugod kay Watanabe Fumie, Tay, hindi ako pupunta, wala akong pupuntahan, gusto kitang makasama. Yumiko, makinig ka sa akin? Hindi mo alam kung ano ang mararanasan mo kung ipapadala ka sa santuwaryo, bata ka pa, maiintindihan mo mamaya, sumunod ka kay Mr. Chen, naniniwala ako na paprotektahan ka ni Mr. Chen. Pagkatapos noon, tumingin si Watanabe Fumie kay David at sinabing, syempre, hindi ko hahayaang tumulong si Mr. Chen ng walang kabuluhan. Magbibigay ang aming pamilya ng Watanabe ng isang batch ng mga mapagkukunan sa dambana. Ibibigay ko ang lahat ng ito kay Mr. Chen bilang gantimpala. Sa pagkakataong ito, medyo nabigla si David, siya ay orihinal na dumating upang sirain ang pamilyang Watanabe, ngunit ngayon ay naging ganito. Gusto mo ba talagang bumalik kasama si Yumiko at ang mga mapagkukunan? Biglang ibinalik ang magandang isla na bansa, hindi mo ba maipaliwanag? Ngunit nang si David ay nalilito at hindi makasagot kay Watanabe Fumie, isang tagahanga ng Lao sa pahina ang nagsabi, Elder Watanabe, huwag mong ipakilala ang iyong relasyon sa ama-anak na babae dito, i-play ang emotions card, sabihin sa akin ang iyong iba pang paraan. Namula agad ang mukha ni Fumie Watanabe sa hiya nang marinig ito ng isang tagahanga ng Laos. Fanye, may iba akong paraan. Napangiti na lang si Watanabe Fumie. Sinabi sa akin ni Patriarch Watanabe na pumunta at tingnan. Tanong ni David. Sa makatuwid, umaasa ako na kumilos si Mr. Chen at patayin ang Watanabe Wena na iyon at ang Watanabe Kazuo na iyon. Hanggat namamatay ang mga taong ito, ang buong pamilya ng Watanabe ay nasa ilalim ng aking kontrol. Of course. Masyadong mayaman ang sweldo ni Mr. Chen. Sabi ni Watanabe Fumie. Ngunit sa kasong ito, kailangan mo pa ring sundin ang utos ng dambana. Si Yumiko ay hindi pinaalis sa parehong paraan. Naguguluhang tanong ni David.
Umiling si Watanabe Fumiya, sa ilalim ng aking kontrol ng pamilyang Watanabe, hindi magagawang ibigay ng dambana ang buong pamilya ng Watanabe para sa aking anak na babae. At napaka-posibleng ipadala ang aking anak sa dambana. Ito ay sariling ideya ni Kazuo Watanabe, hanggat siya ay namatay, walang magpapatuloy sa bagay na ito. Pagkatapos, narinig ito ni David at nagtanong pa, kaya mo na ang sarili mo, ikaw pa rin ang pinuno ng pamilya Watanabe. Bakit mo ako gustong bayaran? Dahil wala siyang lakas, kahit ang samurai Chendegawa ni Kazuo Watanabe, kahit nadalhin niya ang lahat ng mga masters, hindi naman kalaban si Fumio Watanabe. Walang sinabi si Fumio Watanabe. Paliwanag ni Lao Fan sa gilid. Tama si Fanye na si Chendegawa ay isang sikat na master ng Kendo, walang nakakaalam ng kanyang tunay na lakas, kaya napangiti ng awkward si Watanabe Fumiya. Kung gayon, sigurado ka bang matatalo ko ang Chendeoshua na iyon? Nagdududang tanong ni David. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ni Fumio Watanabe ang tungkol sa kanyang sariling lakas, kaya paano niya masisigurong matatalo niya ang Chendao River? Kung siya ay nabigo, hindi rin ba siya maghihirap? Hindi nagsalita si Watanabe Fumiya, ngunit tumingin kay Lao Fan na nasa tabi niya. Ang kahulugan ay napakalinaw. Kung si David ay hindi kalaban, hayaan si Lao Fan na kumilos. Pagkatapos ng lahat, magkaibigan sina Lao Fan at David. At agad ding naintindihan ni David ang ibig sabihin ni Watanabe Fumiya, at gusto niyang hilingin sa kanya na gamitin si Lao Fan para kumilos. 10 bilyong dolyar, sino ang gusto mong patayin ko, sino ang papatayin ko? Mabagal na sabi ni Lao Fan nang makitang nakatingin sa kanya si Fumio Watanabe. Mukhang napahiya si Watanabe Fumiya, Fanye, hindi talaga ako makakapagbigay ng 10 bilyong dolyar, pero gagawin ko ang lahat para ibigay ko ang lahat. Magkaibigan kayo ni Mr. Chen, sana. Stop. Friends are friends and business is business. You can't mix them. Kung hindi mo maipakita, wag mo nang pag-usapan. Si Lao Fan ay hindi nagbigay ng anumang mukha na nagpahiya kay Watanabe Fumiya. Gayunpaman, pagkatapos magsalita ni Lao Fan, nagpatuloy siya, kung wala kang pera, may ibang paraan. Saang paraan? Masayang tanong ni Watanabe Fumiya. Dahil sa tingin niya ang tanging eksperto na mahahanap niya ay si Lao Fan, na kayang makipaglaban sa Chendao River, kaya kung may paraan si Watanabe Fumiya, dapat niyang kunin si Lao Fan. Narinig ko na mayroon kang 10,000 taong gulang na Fuji Snow Lotus sa iyong kamay. Kung ibibigay mo ang bagay na ito, maaari kong isaalang-alang ito. Mahinang sabi ni Lao Fan. Dahil sa pangungusap na ito, natulala si Fumio Watanabe sa mismong lugar. Dahil siya ang nagmamay-ari ng 10,000 years Snow Lotus, walang nakakaalam nito, kahit ang pamilya Watanabe o kahit ang mga matataas na opisyal ng shrine. Kung hindi, ang Snow Lotus na ito ay dapat na ibinigay sa dambana. Ngunit ito ay isang sikretong bagay, paano nalaman ni Lao Fan ang tungkol dito? Labis na naguguluhan si Watanabe Fumiya, ngunit dahil sinabi ito ni Lao Fan, siguradong alam na niya. Fanye? Actually, natuyo na ang Snow Lotus flower na yan, sample lang at walang halaga. Paliwanag ni Watanabe Fumiya. I don't care if it's valuable or not, tanong ko lang, willing ka bang kunin? Tanong ni Lao Fan kay Watanabe Fumiya, nakatitig ng mataman. Ito. Nag-alinlangan si Watanabe Fumiya, pagkatapos ay tumingin kay Yumiko, at sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, okay, handa akong tanggalin ito, hanggat kayang patayin ni Fan ang Chendegawa na iyon. Hahaha, huwag kang mag-alala. Aba, patay na si Chendeoshua. Nang marinig ito ni Lao Fan, humagalpak siya ng tawa. Sinundan ni David at ng iba pa si Watanabe Fumi sa vilya ng pamilya Watanabe. Dapat mong malaman na ito ang lugar kung saan nakatira ang pinuno ng pamilyang Watanabe, at ito ang pangunahing lokasyon. Ngunit dumating si David dito sa oras na ito. Kung malalaman ni Watanabe Fumigan, malamang magagalit siya. Watanabe Fumiya, bawiin mo ang iyong ipinangako. Kailangan nating makita ang iyong sinseridad. Kung puno ka ng sinseridad, hindi pa banggitin si Kazuo Watanabe, kahit sirain mo ang Chenzuru Shrine, hindi imposible. Ito ay, sabi ni Lao Fan sa seryosong boses. Nang marinig ito ni Watanabe Fumiya, muli siyang tumango at inutusan ang mga tao na magdala ng maraming mapagkukunan, habang siya mismo ay pumunta sa kwarto. Maya-maya, lumabas siya na may dalang transparent glass box. Talagang may Snow Lotus flower sa loob ng glass box na iyon, ngunit ang Snow Lotus flower ay natuyo, kaya hindi mo maramdaman ang kahit katiting na espiritual na enerhiya.
Kinuha ni Lao Fan ang Snow Lotus, tuwid ang kanyang mga mata at bahagya siyang ngumiti, ito ay isang magandang bagay. Maingat na inalis ni Lao Fan ang Snow Lotus, pagkatapos ay sinabi kay Watanabe Fumiya, okay, eto na. Aayusin natin ang apartment para hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa mga gawain ng pamilya Watanabe. Nang makita ito, mabilis na tumango si Fumiya Watanabe at dinala ang pinakamalaking villa na tirahan ni Lao Fan at David. Lao Fan, itong Snow Lotus flower ay ganito na, para saan mo gusto ang bagay na ito? Naguguluhan na tanong ni Humazi kay Lao Fan. Anong alam mo, may paraan ako para buhayin itong Snow Lotus. Sabi ni Lao Fan, maingat na binuksan ang glass box, pagkatapos ay kinuha ang wine pot mula sa kanyang baywang at direktang ibinuhos dito. Sinundan ni Humazi si David na may nalilitong tingin. Hindi ba pupunta ang matandang fan na ito sa bar kasama si Juan Ian Zulien? Ngunit sa lalong madaling panahon isang mahiwagang eksena ang naganap, matapos ang Snow Lotus ay mababad sa alak, ang Snow Lotus ay nagsimulang dahan-daang nabuhay at ang kulay ay dahan-daang naging mas maliwanag. Kaagad pagkatapos, ang isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya sa silid ay nagsimulang kumalat ng tuloy-tuloy, at ang mahinang paghinga ay nagpaginhawa at masaya sa mga tao. Nang makita ito, kapwa nagseselos sina Humazi at David. Kung magagawa nila itong 10,000 taong gulang na Snow Lotus na bulaklak sa isang medicinal pill, mapapalakas nito ang kanilang lakas. Kung si David iyon, tinatayang kaya niyang makapasok sa Wusheng, ngunit ang Snow Lotus na ito ay lumang fan, hindi nila ito makukuha. Kabanata 1755. Lao Fan, kinuha mo lang ang ari-arian ng isang tao, sigurado ka bang papatayin mo ang Chendeoshua na iyon? Tanong ni Humazi kay Lao Fan. Umiling si Lao Fan, hindi ako sigurado. Natigilan si Humazi. Hindi ka sigurado kung gaano ka maglakas loob tungkol dito at sirain pa ang dambana, masyado ka bang nagyayabang? Hindi ako nagyayabang. Oo, hindi ako sigurado, pero may sigurado. Sabi ni Lao Fan. WHO. Itinuro ni Lao Fan si David, siya, tiyak na matatalo niya ang Chendao River, at sa kanyang lakas, kahit nasirain ang dambana, hindi ito dapat maging problema. Ako. Natigilan si David. Hindi ako kasing lakas ng Great Marquis ng Wusa ngayon, at hindi ako kasing lakas ng sinabi mo. Malapit ka nang maging isang santo ng labanan. Sinabi ni Lao Fan, ngunit direktang itinapon niya ang One Ian Snow Lotus kay David. Dalhin mo ang bagay na ito dito, pagkatapos mong magdagdag ng iba pang mapagkukunan, naniniwala akong tiyak na makakalusot ka. Kapag nakapasok ka sa Marshall Saint, ang pamilya Watanabe at Chen Shrine ay magiging mga lumulutang na ulap sa iyong paningin. Para sa akin. Nanlaki ang mga mata ni David sa hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahan na bibigyan ni Lao Fan ang kanyang sarili ng ganoon kamahal na bagay. Bayaran mo ako para sa inumin, at ibibigay ko sa iyo ang bagay na ito, at ito ay maituturing na flat. At saka, ang bagay na ito ay walang silbi sa aking mga kamay. Bahagyang ngumiti si Lao Fan. Hindi naintindihan ni David ang ibig sabihin ni Lao Fan, ngunit nang makitang biglang binaril ni Lao Fan si David, nagmamadali rin si David. Nang magkadikit ang dalawang palad, ang mga mata ni David ay nagpakita ng pagkagulat. Dahil nalaman niyang may ipinagbabawal na kapangyarihan si Lao Fan sa kanyang katawan na tila kumokontrol sa kanyang lakas. Bukod dito, ang lakas ni Lao Fan ay hindi kasing taas ng kanyang inaakala, at ngayon ito ay higit sa ika-6 na ranggo na Grand Marquis. Paano matakot ang gayong kapangyarihan sa napakaraming tao? Nang makitang lumitaw si David, bahagyang ngumiti si Lao Fan at sinabing, nang mapatay ko ang lahat ng mga mamamatay tao sa Zijing, ito ay isang sensasyon, ngunit naakit din nito ang master mula sa isla na bansa na lumapit, direktang I abolish ang aking cultivation base, at panatilihin lamang ito. Market a Great Wu. The realm and the power of the boss. Kahit paano ako mag-cultivate, imposibleng madagdagan ang aking cultivation base, kaya maaari ko lamang itaas ang assassination compensation sa 10 bilyong dolyar upang hindi ako hanapin ng mga tao. Sa aking kasalukuyang kapangyarihan, imposibleng pumatay ng mga tao. Nabuhay ako sa aking dating reputasyon sa lahat ng mga taon na ito. Ang dahilan kung bakit ako pumayag sa Watanabe Fumiya na iyon ay dahil alam kong mas mahusay ang iyong lakas at higit pa sa kakayahan si Watanabe. Malaki rin ang maitutulong sa iyo ng 10,000 taong gulang na Snow Lotus ni Fumiya. Ang mga salita ni Lao Fan ay nagparamdam kay David ng matinding kalungkutan. Fan Lao, huwag kang mag-alala, hahanap ako ng paraan para masira ang ipinagbabawal na kapangyarihan sa iyong katawan. Mariing sabi ni David.
Ngunit ikinaway ni Lao Fan ang kanyang kamay, hindi, ayos lang ako sa ganitong paraan. Matagal na akong nawala sa paghahanap ng kapangyarihan. Mas komportabling uminom at magsaya doon. Tumingin si Humasi kay Lao Fan, hindi niya inaasahan ang dati niyang kaibigan, may ganoong karanasan. Ginawa ni David ang isang 10,000 taong gulang na bulaklak ng snow lotus at ilang likas na yaman bilang mga tabletang panggamot at pagkatapos ay nilamon ito. Ang malakas na espiritual na enerhiya ay patuloy na gumagala. Makalipas ang isang linggo, isang malaking itim na ulap ang biglang lumitaw sa ibabaw ng bilya ni Watanabe Fumiya, na sumasakop sa buong kalangitan. Dahil sa biglaang tanawing ito, maraming tao ang tumigil at tumingin, at si Watanabe Fumiya ay nagtaas pa ng ulo na may seryosong ekspresyon. Biglang lumitaw ang isang pangitain mula sa langit na malamang ay nakakapinsala sa kanilang pamilya. Tanging sina Humasi at Lao Fan ang puno ng pananabik. Hindi ko inaasahan na ang batang ito na si David ay mabilis na makakalusot. Mabagal na sabi ni Lao Fan. Ang tunay na katawan ng gintong dragon, ang ganitong uri ng bloodline ay hindi biro, lumayo tayo, kumulog sa atin sandali ang kulog, at matutulala ako sa isang iglap. Sabi ni Humasi at nagmamadaling umalis ng vilya. Si Lao Fan ay nasa likod din ni Humas at umiiwas sa malayo. Dumadagindong. Bumaba at bumababa ang mga itim na ulap, at kasabay ng dagindong ng kulog, tila natatakpan nito ang buong vilya ng pamilya ni Fumio Watanabe. Dad, what the hell is going on here? Natatakot ako. Gulat na pinanood ni Yumiko ang eksena at nagtago sa likod ni Watanabe Fumiya. Namumutla din si Tanimoto Jewi, mahigpit na nakakapit sa damit ni Watanabe Fumiya. Sa sandaling ito, si Fumio Watanabe mismo ay nagulat, ngunit para sa kapakanan ng kanyang asawa at anak na babae, maaari lamang niyang subukang manatiling kalmado. Click. Biglang kumidlat at direktang tumama sa bilya kung nasaan si David. Dumadagindong. Sa ilalim ng kidlat na ito, ang bilya ay biglang gumuho sa isang pagsabog. Napasigaw si Yumiko sa takot at napaatras. Nagmamadali ding hinaila pabalik ni Watanabe Fumiya ang kanyang asawa, tinitingnan ang orihinal na buo na bilya na ngayon ay wasak na, at medyo hindi komportable si Watanabe Fumiya. Sa sandaling ito, nakita ni Fumio Watanabe sina Lao Fan at Humas na tumatakbo at nagmamadaling nagtanong, Master Fan, ano ang nangyari? Paano ito nangyari? Fumio Watanabe, ang iyong pamilya ay magiging maswerte sa hinaharap, at ang mga Diyos ay bababa mula sa langit. Iyon ay medyo mapaglarong sabi ni Lao Fan. Ang Diyos ay bumaba mula sa langit. Nagulat si Watanabe Fumiya, ngunit biglang bumalandra sa mukha niya ang pagkagulat. Gayun din. Isa pang flash ng kidlat ang kumislap at tumama sa lugar ngayon lang. Sa sandaling tumama ang kidlat, nakita ko ang katawan ni David na bumubulusok ng mahinang gintong liwanag, dahan-daang bumangon. Tinamaan ng kidlat ang katawan ni David, at ang katawan ni David ay parang nakuryente, at ang mga pagsabog ng nasusunog na amoy ay lumabas. Ito. Nanlaki ang mga mata ni Watanabe Fumiya nang makita ang tagpong ito. David. Hindi sinasadyang sumigaw si Yumiko. Ngunit tila hindi ito narinig ni David, nakapikit ang kanyang mga mata, bumubulusok ang gintong liwanag sa kanyang katawan, at lumulutang siya sa hangin, hindi gumagalaw. Gayun din. Dumadagindong ang kulog. Sinimulang bambahin ni Tianlei ang katawan ni David ng tuloy-tuloy. Tumingin si Lao Fan kay David sa hangin at hindi napigil ang mapabuntong hininga, hindi ko pa ito nakita noong na-promote ako sa Out of Aperture Realm, na napakagalaw, na dumanas ng gayong bagyo. Hindi napigilan ni Humasi na mamangha, sa pagkakataong ito ay na-promote si David, natatakot ako na wala nang sinuman sa buong mundo ang magiging kalaban niya. Nakinig si Watanabe Fumiya sa usapan ng dalawa, at gulat din ang mukha niya. Dahil hindi niya alam kung ano ang mundo sa labas ng katawan, lalo pa ang mundo ng mundo. Sa kanilang mga mata, mayroon lamang mundo ng martial arts, at hindi nila alam na may mga immortal na magsasaka at mga lihim na mundo sa mundong ito. Dumagundong. Dumadagindong pa ang kulog, kinakabahang nakatingin si Yumiko, pawis sa noo, mahigpit na kumuyam ang mga kamao, dapat mag-alala kay David. Nang tumama ang ikasyam na kidlat, ang mga itim na ulap sa kalangitan ay nagsimulang maanod. Muling sumisikat ang maliwanag na araw sa lupa, at dahan-daang bumababa ang katawan ni David. Ito. Si David ba ito, ang fan god na sinabi mo? Tumangala si Watanabe Fumiya kay David, puno ng hindi makapaniwala ang mukha nito. Oo, salubungin mo ang iyong mga Diyos. Tumango si Lao Fan.
Nagmamadaling dinala ni Watanabe Fumiya ang kanyang asawa at anak patungo kay David. Sinundan ni Humauzi si Laufan at naglakad palapit. David, nakalusot ka ba? Masayang tanong ni Humauzi. Tumango si David at naramdaman ang qualitative change ng aura sa kanyang katawan. Hindi inaasahan ni David na ang pagpapagaling ng dakilang kaharian ay magpapalaki ng kanyang lakas. Sa sandaling ito, ang katawan ni David ay parang jade na naglalabas ng malabong cyan. Kahit na hindi pa na-activate ni David ang kanyang hindi masisirang gininto ang katawan, kaya pa rin niyang labanan ang pag-atake ng Martial Saint gamit ang kanyang pisikal na katawan. Kabanata 1756. Mr. Chen, ikaw ay isang Diyos, ngunit ako ay ignorante. Pinabayaan ko si Mr. Chen. Nagmamadaling humakbang si Watanabe Fumiya para humingi ng tawad. Kung alam mo na si David ay isang Diyos, dapat mong igalang si David. Diyos. Natigilan si David, hindi naiintindihan ang sinasabi ni Watanabe Fumiya. Nang makita ito, dali-dali itong ipinaliwanag ni Humauzi kay David, noon lang nalaman ni David na si Laufan ang gumawa nito. Dapat mong malaman na ang mga taga-isla ay lubos na naniniwala sa mga Diyos. Patriarch Watanabe, maaari mo na akong ihatid para hanapin si Watanabe Wenan ngayon. Kaka-promote pa lang ni David kaya hindi na siya makapaghintay na makahanap ng totoong magpapakita nito. Okay. Paulit-ulit na tumango si Watanabe Fumiya. Watanabe Fumaki Villa. Hindi ito kalayuan sa villa ni Watanabe Fumiya, ilang kilometro lang ang layo. Sa sandaling ito, si Watanabe Fumishi at ang kanyang anak na si Watanabe Taro ay nakatingin sa direksyon ng villa ni Watanabe Fumiya. Dad, ano pong nangyari kanina? Uulan po ba ng malakas? Naguguluhang tanong ni Taro Watanabe. Bahagyang kumunot din ang noo ni Watanabe Wenan na may naguguluhang ekspresyon, hindi ko narinig na magkakaroon ng malakas na ulan, paanong biglang mag-iiba ang langit. Huwag kang mag-alala, maghanda ka agad, pumunta sa iyong lolo sa tuhod. Malapit na ang halalan sa parliamentaryo, sa pagkakataong ito kailangan kong umupo sa posisyon ng pinuno ng pamilya. Si Watanabe Fumigan ay naglakad pabalik sa silid. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos bumalik si Watanabe Fumigan sa kanyang silid, dinala ni Watanabe Fumiya si David. Pagtingin sa pinto sa harapan niya, sinipa ito ni David ng isang sipa, at ang purong tansong pinto ay agad na nabasag ng sipa. Nang marinig ang paggalaw, ang mga gwardya ng bahay ni Watanabe Fumigan ay nagmadaling lumabas na may dalang mga espadang samurai, at 12-dosenang tao ang direktang pinalibutan si David. Galit ding lumabas ng kwarto si Watanabe Bankishi. Nang makita niyang si Watanabe Fumiya ang kasama ng binata, hindi niya naiwasang sumimangot. Kuya, anong ibig mong sabihin? May dadalhin ka ba para sirain ang pinto ko? Tanong ni Watanabe Fumigan kay Watanabe Fumiya. I'm not here to break your door, I'm here to find you, hindi mo ba laging gustong ipaghiganti ang anak mo? Nasa harapan mo na ang kaaway mo. Tinuro ni Watanabe Fumiya si David at sinabing. Saglit na natigilan si Watanabe Wenan, saka tumingin kay David, kumunot ang noo, at sinabing, David ba siya? Tumango si David, oo, ako si David at pinatay ko si Ichiro Watanabe. Imposible, pagkatapos ay pinatay ni Kazuo Koguchi si David matagal na ang nakalipas, paano ka pa nabubuhay? Si Watanabe Fumigan ay hindi naniniwala dito. Bahagyang ngumiti si David, kung hindi ka naniniwala, maaari mong tawagan si Kazuo Koguchi at tanungin kung ito ay malulutas sa lalong madaling panahon. Katulad ni Kazuo Koguchi, karapat-dapat din siyang patayin. Dahil sa sinabi ni David, nagbago ang mukha ni Watanabe Fumigan. Medyo pangit, tapos kumaway siya kay Taro Watanabe, which was to ask Taro Watanabe to call Kazuo Koguchi to confirm. Gayunpaman, si Taro Watanabe ay lumaban ng mahabang panahon, at hindi tumugon si Kazuo Koguchi. Sa sandaling ito, binuksan ni Watanabe Bankishi ang kanyang mga mata at nagsimulang maniwala. Kuya, bilang pinuno ng pamilya Watanabe, ngunit nakipagsabuatan ka sa kalaban, ano ang iyong intensyon? Hindi mo ba alam na siya ang pumatay kay Ichiro? Tanong ni Watanabe Fumiyan kay Watanabe Fumiya. Ngunit sino ang nakakaalam na malamig na ngumiti si Watanabe Fumiya, Wenan, hindi mo na kailangang magsabi ng anuman. Ano ang hindi mo magagawa para makipagkompetensya sa akin para sa Panginoon ng pamilya? Ngayon ang pagkakapatiran sa pagitan mo at sa akin ay nasira na. Lihim ka kay Kazuo Watanabe, ang matandang lalaki, at sinadya mong ipadala si Yumiko sa dambana. Hinding-hindi ako papayag. Kailan?
Narinig ito ni Watanabe Fumigan, hindi niya napigil ang tumawa. Watanabe Fumiya, akala mo kasabwat mo ito. David, kaya mo bang labanan ang utos ni Lolo? Ang ginawa mo ngayon ay nagligtas sa akin ng maraming problema. Sige, patayin mo ang batang ito para sa akin. Si Watanabe Fumigan ay nagwagayway ng kanyang kamay, at 12-12 ng mga tao kaagad ang mga gwardya ay sumugod kay David. Stop it! Ako pa rin ang head ng Watanabe family, mag-resign na kayong lahat. Nagsalita si Watanabe Fumiya, at ang lahat ng mga gwardya ay tumigil sa takot. Kung tutuusin, lahat sila ay mga lingkod ng pamilya Watanabe, at hindi sila nang ahas na tumanggi na sumunod kapag nagsalita ang padre de pamilya. Gawin mo, hahayaan kitang gawin ito. Umungol si Watanabe Fumigan, ngunit ang mga taong iyon ay hindi nang ahas na kumilos. Dapat mong malaman na ang hierarchical system ng islang bansa ay napakahigpit. Ngayon si Watanabe Fumiya ay pinuno pa rin ng pamilya Watanabe, at dapat nilang pakinggan ang mga salita ng ulo ng pamilya. Nang makita ito, nagalit si Watanabe Fumigan at nagmura, ngunit wala siyang magawa. Watanabe Wenan, namatay ka ngayon. Malamig na tiningnan siya ni David at dahan-daang naglakad patungo sa Watanabe Wenan. Nang makita ito, hinaila ni Watanabe Funkishi si Watanabe Taro at umatras pabalik sa silid. Bang! Biglang may malakas na ingay sa harap ni David na sinundan ng puting usok. Ikinaway ni David ang kanyang kamay, at nawala ang puting usok, ngunit nawala sina Watanabe Fumigan at Watanabe Taro. Sira, tumakas siya sa isang secret passage sa villa niya. Nang makita ito, hindi napigilan ni Fumiya Watanabe na sumimangot. Huwag kang mag-alala, hindi sila makakatakas. Bahagyang ipinikit ni David ang kanyang mga mata, at ang kanyang kamalayan ay agad na sumakop sa isang lugar ilang kilometro ang layo. Hindi nagtagal, nakuha ni David ang kinaroroonan ni Watanabe Fumigan at Watanabe Taro. Tara na! Sabi ni David, at nawala ang katawan niya sa isang iglap. Nang makita ito, hinabol siya ni Watanabe Fumiya. Pagkatapos ng hininga ni Watanabe Fumigan, nagmaneho si David sa paanan ng Mount Fuji. Ang kubo ni Kazuo Watanabe sa paanan ng Mount Fuji. Sa sandaling ito, isang malaking bilang ng mga samurai ang nagtipon sa labas ng kubo. At si Kazuo Watanabe ay nasa cottage at nakilala ang marami sa mga collateral ng pamilya Watanabe. Hindi gumagalaw si Wengxiong nitong mga nakaraang araw. Sa tingin ko ay hindi niya ipinapadala ang kanyang anak sa santuwaryo. Sabi ng matanda sa side clan. Oo, narinig ko rin na si Watanabe Fumiya ay lihim na nakipag-ugnayan kay Daxiya, na parang gusto niyang humingi ng tulong kay Daxiya, at lumipat ang pamilya sa Daxiya. Nabalitaan ko rin na natagpuan ni Watanabe Fumiya ang pumatay na si Fan. Lolo, gusto kong gumastos ng 10 bilyong dolyar para patayin ang aking lolo. Ang ilang collateral ay nagsimulang magsabi ng maingat, si Kazuo Watanabe ay hindi umimik, ngunit ang kanyang kulubat na mukha ay puno na ng galit. Akala ko talaga tumatanda na ako. Kung hindi ko itatanong ang tungkol sa family matters, baka hindi niya ako pansinin. Malamig na sumangot si Kazuo Watanabe. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto ng silid at biglang pumasok sina Watanabe Fumigan at Watanabe Taro sa gulat. Nakita ni Kazuo Watanabe na si Watanabe Fuman iyon at sa sobrang takot ay sumimangot siya at sinabing, "Ikaw bastard, malaki man o maliit, pwede ka bang pumasok sa lugar na ito ng random? Iligtas ako ni Lolo, dinala ng panganay kong kapatid si David para patayin siya, gusto niya akong patayin, at gusto rin daw niyang patayin ang lolo ko." Sigaw ni Watanabe Fuman kay Kazuo Watanabe. Ano? Biglang tumayo si Kazuo Watanabe. Nagulat din ang iba. Nakapagtataka, talagang pinunit ni Watanabe Fumiya ang kanyang mukha at hinabol at pinatay sa publiko ang kanyang sariling nakababatang kapatid. Kung gayon sino si David? Sa sandaling ito, may nagtanong kay Watanabe Fumigan. Yun ang lalaking pumatay sa anak kong si Ichiro Watanabe. Balita ko napakalakas niya. Paliwanag ni Watanabe Fumigan. Yung mga taga-Daxiya. Mukhang talagang nagdesisyon itong si Watanabe Fumiya na sundan si Daxiya. Nang marinig ito, mas nagalit si Watanabe Kazuo. Gayunpaman, si Chen Deoxuan, na nakapikit, ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata, ang sinumang maglakas loob na pumunta rito para manggulo ay mamamatay lang. Hawak ni Chen Deoxuan ang isang samurai sword sa kanyang kamay, dahan-daang tumayo, at matalim na tumingin sa labas ng bintana. Sa Master Chen Daogawa dito, wala ba talagang lakas ng loob si Watanabe Fumiya na humabol dito? Sabi ng isang high-level leader.
Sumama ka sa akin, gusto kong patayin ang traidor na ito. Mabagal na sabi ni Kazuo Watanabe. Nang makita ito nina Watanabe Funkishi at Watanabe Taro, sumugod sila at tinulungan si Kazuo Watanabe na maglakad palabas. Kabanata 1757. Sa kasalukuyan, mahigpit na naghahabol sina David at Watanabe Fumiya. Nang makita ni Bayan Wengxiong ang direksyon ng pagtugis, may kaunting gulat sa kanyang mga mata. Mr. Chen, kami. Hinihintay ba namin si Fanye? Nasa harap namin ang ancestral house ng aming pamilyang Watanabe, kung saan nakatira si Kazuo Watanabe. Siguradong nandoon ang Chendao River, natatakot ako. Natakot si Watanabe Wengxiong na si David mismo ay hindi makakasundo kay Chendao Xuan. Kahit na si David ay tinamaan ng kulog ngayon, ngunit walang tunay na ideya ng lakas ni David, si Fumio Watanabe ay medyo nag-aalala pa rin. Pagkatapos ng lahat, kung mabaygo ito, wala sa kanilang mga miyembro ng pamilya ang gugustuhing mabuhay. Kung natatakot ka, pwede kang bumalik. Kapag napatay ko silang lahat, ipapaalam ko sayo. Nagpatuloy si David sa paglalakad at tumungo pa sa paanan ng Mount Fuji. Nang makita ito ni Watanabe Fumiya, hindi niya napigil ang kagatin ang bala at makipagsabayan. Hindi nagtagal ay dumating si David sa harap ng isang kahoy na bahay sa paanan ng Mount Fuji. Napahinto si David habang nakatingin sa daan-daang samurai sa harap ng kahoy na bahay, pati na rin si Kazuo Watanabe at iba pa. Malamig na tiningnan ni Kazuo Watanabe sina Watanabe Fumiya at David at galit na sumigaw, Watanabe Fumiya, hamak ng pamilya Watanabe, nakipagsabwatan ka talaga sa mga Daxians para patayin ang iyong nakababatang kapatid, impyerno iyon. Do kahit malapit si Ifubayan, malakas ang boses niya na parang kampana. Si Watanabe Fumiya ay hindi nang ahas na magsalita, at hindi niya alam kung paano ito pabulaanan. Kung hindi nila siya pinilit na ipadala ang kanyang anak na babae sa dambana, hindi makakarating si Watanabe Fumiya sa kinaroroonan niya ngayon. Sa galit ni Kazuo Watanabe, pinalibutan ng daan-daang samurai sina David at Watanabe Fumiya. Kahit na miyembro rin ng pamilya Watanabe ang mga taong ito, hindi lang sila nakikinig kay Fumiya Watanabe. Ang mga taong ito ay samurai mula sa mga pamilyang branch na iyon, at hindi sila nakikinig kay Fumiya Watanabe. Watanabe Fumiya, isa kang kahihiyan sa pamilya nating Watanabe. Kung hindi kita papatayin ngayon, maaawa ako sa mga ninuno ng pamilya kong Watanabe. Watanabe Fumiya, hayop ka, hindi kasing galing ng baboy at aso. Pinagalitan ng ilang kasama ng pamilya Watanabe si Watanabe Fumigan, at natuwa si Watanabe Fumigan na makita ang sitwasyong ito. Tigilan mo na ang panggugulo sa kanya, patayin mo sila. Malamig na sabi ni Kazuo Watanabe. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, daan-daang samurai ang sumugod kay David at Watanabe Fumiya. Biglang namutla ang mukha ni Watanabe Fumiya, at ginamit niya ng husto ang enerhiya sa kanyang katawan. Sa kabilang banda, hinarap ni David ang daan-daang mandirigma, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang interes at paghamak. Kahit na hindi siya na-promote sa Martial Saint, hindi siya natatakot sa mga mandirigmang ito. Bukod dito, ang kasalukuyang David ay na-promote sa Martial Saint. Isang kumpol ng mga langgam. Malamig na bumantong hininga si David, ginamit ang kanyang kamay bilang kutsilyo, at maingat na ibinayo iyon. Isang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang lumipad mula sa kanyang kamay sa isang iglap. Ginabayan ng isang malaking espiritual na kapangyarihan, ang sinag ng liwanag ay nagsimulang tumaas sa mga ulap, biglang naging ilang metro ang haba, at pagkatapos ay lumipad pababa. Agad na hinailan ng liwanag ang isang talon na mahigit 10 metro ang haba sa kawalan. Ang talon ay napakatalas at agad na tumaga sa 12 ng mga mandirigma na sumugod sa kanilang harapan. Narinig ang mga hiyawan. Ang madugong amoy ay naghahalo sa lahat ng uri ng hindi kasiya siyang amoy, na nagpapasama sa pakiramdam ng mga tao. Ang samurai, na hindi humiwalay sa catamaran at sumugod sa likuran, ay hindi tumigil sa oras at patuloy na natitisid sa harap ng bangkay sa harap. Sa ilang sandali, maraming samurai ang napuno ng dugo at laman loob. Ang nakakatakot na eksenang ito ay nagparamdam sa lahat ng mga mandirigma na para silang dumanas ng matinding suntok, at lahat sila ay natakot at natulala. Sa sandaling ito, maging si Kazuo Watanabe at ang mga side members ng Watanabe family ay natigilan, ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Lalong-lalo na si Watanabe Fumiya na katabi ni David ay bumukas ang bibig at tumingin ng masama kay David. Ang paggamit ng chi bilang isang espada ay tila halos walang kahulugan, ito ay hindi kasing lakas ng Dragon Slaying Sword. Tulad ng
Nagsalita siya, biglang lumitaw ang dragon killing sword sa kanang kamay ni David. Ang nakamamatay na espada ng dragon ay nagbuga ng berdeng ilaw, nakakatakot na puwersa, at agad na nagpabagsak sa mga natarantang mandirigma sa lupa. Ilang mandirigma ang lumuhod, ayaw bumagsak sa lupa na puno ng dugo at mga laman loob. Hinawakan ni David ang dragon slaying sword at umindayog ng hindi inaasahan, ang asul na liwanag ng espada ay agad na nagdala ng mga after images sa hangin, ang buong tao ay tila nahiwalay sa kawalan, at ang tunog ng pagsabog ng hangin ay nagpatuloy. At ang natitirang 12 ng mga mandirigma, lahat sa ilalim ng espadang ito, ay namatay. Dalawang taya lang. Daan-daang mga mandirigma ang nahulog sa isang pool ng dugo sa sandaling ito, at wala silang hininga. Dapat mong malaman na ang mga samurai na ito ay hindi mga ordinaryong tao, lahat sila ay mga elite ng pamilya Watanabe, ngunit sa harap ni David, sila ay pinatay na parang paghiwa ng melon at gulay. Daan-daang tao ang nawala, ang madugong amoy sa hangin ay nagpasigla sa utak ng lahat. Ang matanda na katawan ni Kazuo Watanabe ay patuloy na nanginginig, at matagal na siyang nagwawala. At si Watanabe Funkishi at ang kanyang anak, sa sobrang takot ay halos mabasa ang kanilang pantalon. At ang mga mag-aaral ni Chen Deoxuan ay nanliit, nakatingin kay David na parang kaharap niya ang isang malaking kalaban, at mahigpit na hinawakan ang kanyang kabilang kamay sa kanyang suot na samurai sword. Chen. Mr. Chen. Hindi. Guro, patayin ang mga tao dito at iligtas ang buhay ko at ng batang babae. Si Watanabe Fumiya ay lumuhad sa paanan ni David, ang kanyang mukha ay magalang at sumasamba, ang kanyang ulo ay matatag na kumakatok sa lupa. Sa sandaling ito, sa puso ni Watanabe Fumiya, si David ay isa ng tunay na Diyos at kanilang Panginoon. Nang makita ang mga aksyon ni Fumiya Watanabe, galit na galit si Kazuo Watanabe at iba pang mga katulong. Chen daw, patayin ang batang ito at putulin ang taksil na si Watanabe Fumiya gamit ang 1,000 espada. Sabi ni Watanabe Kazuo na may pulang mata. Nang marinig ito, dahan-daw ang hinugot ni Chen Deoxuan ang kaakit-akit na samurai sword sa kanyang kamay at itinapon ng kalapitang mababa ang lipad sa kanyang kamay. Hinawakan ni Chen Deoxuan ang espada sa magkabilang kamay na may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang makitang pinugutan ng ulo ni David ang daan-daang mandirigma gamit ang sarili niyang mga mata, hindi nang ahas si Chen Deoxuan na maging pabaya. Bagamat simple at luma na ang samurai sword ni Chen Deoxuan, sa sandaling lumabas ang talim sa katawan, mayroon pa ring sabog ng lamig. Mayroong hindi mapaghihiwalay na dahilan kung bakit maaaring maging master ng kendo si Chen Daochuan, at hindi rin mapaghihiwalay ang samurai sword na sumusunod sa kanya. Ang samurai sword na ito ay pumuputol ng bakal na parang putik at napakatalam. Magsipilyo. Dahan-daw ang iwinagayway ni Chen Deoxuan ang samurai sword sa hangin, at ang puting kabayo ay naputol sa isang iglap. Naduraj. Habang ang iba ay inalog ng malamig na liwanag ng espada. Naramdaman ang hininga ng samurai sword sa kamay ni Chendegawa, ang mga tao sa pamilya Watanabe ay medyo napanatag, lalo na si Kazuo Watanabe. Fumiya Watanabe, traidor ka sa pamilya Watanabe, nakipagsabuatan ka talaga sa mga taga-Daxie para may gawin sa mga kamag-anak mo. Ngayon ang iyong kamatayan, kasama ang iyong pamilya at anak na babae. Mga mata ni Kazuo Watanabe tumingin siya kay Fumiya Watanabe na puno ng mali siya. Nang makita ni Watanabe Fumiya na binanggit ni Watanabe Kazuo ang kanyang pamilya, nagsimulang umikot ang gilid ng kanyang mga mata. Hinihiling ko sa master na patayin ang lahat. Lumuhad si Watanabe Fumiya sa harap ni David at nagmamakaawa. Okay. Tumingin si David kay Fumiya Watanabe at naglabas ng mabait na salita. Ang magagandang salita ay lumabas, at ang dragon killing sword na nasa kamay ni David ay agad na pumutok sa sword energy, at ang sword energy ay patayo at paalang, patungo kay Kazuo Watanabe at iba pa. Nang makita ang eksenang ito, si Kazuo Watanabe at ang iba pa ay namutla sa takot at nagtago sa likod ni Chendegawa. Sumimangot si Chendegawa, at ang samurai sword na nasa kamay niya ay marahas ding umindayog. Agad na sumabog ang pilak na talim at direktang bumangga sa ningning ng espada ni David. Boom! Sa isang malakas na tunog, ang sinag ng espada ay direktang nabasag, at ang pagsabog ng enerhiya ay nagsimulang bumaril patungo sa paligid. Ang mga mandirigmang iyon na patay na ay nasugatan sa pagsabog ng enerhiya sa sandaling ito, at ang mga katawan ay tuwirang lahat ay Jinutay Gutei. Mas naging brutal at madyugo ang eksena. Kabanata 1758. Naging masaya si Kazuo Watanabe at ang iba pa nang makita nila ito.
Madaling napigilan ni Chen Doushuan ang pag-atake ni David, na agad na naging buo sa kanila ng kumpiyansa. Nagsimula pa silang mag-isip kung paano pahirapan si David para matunten ang Watanabe Fumiya na iyon. Gayunpaman, wala sa mga taong ito ang nakapansin na si Chendegawa ay nakahawak sa samurai sword sa kanyang mga kamay, bahagyang nanginginig sa sandaling ito. Ang mukha ni Chendegawa ay napakasolemna, at ang kanyang kutsilyo ay hindi kasing simple nang nakita ni Kazuo Watanabe at ng iba pa. Iniisip na sinubukan ni Chen Doushuan ang kanyang makakaya sa simula, dahil sa harap ni David, hindi siya nang ahas na maging pabaya. Protektahan mo ang matanda at mauna ka na. Nang si Kazuo Watanabe at ang iba pa ay puno ng kumpiyansa at kagalakan, nagsalita si Chendegawa. Ang mga salita ni Chen Doushuan ay agad na nagulat sa lahat. Master Chen daw, bakit muna natin kukunin si Lolo? Hindi mo ba matatalo yang David? Oo, sa sandaling kumilos si Master Chen daw, kung hindi mo papatayin ang David na iyon, kailangan nating panoorin ang kanilang pagkamatay ng malungkot. Tapos pinatay ni David ang napakarami sa atin, hindi natin siya mabitawan. Sigaw ng mga taong ito mula sa pamilya Watanabe. Tila ayaw nilang umalis, ngunit gusto nilang makita kung paano namatay sina David at Watanabe Fumiya. Nang makita ang mga hanggal ng pamilya Watanabe, nagsimulang magplano si Chendegawa kung paano makakatakas. Kung matatalo siya kay David, tatakas siyang mag-isa, iiwan ang mga hanggal na ito ng pamilya Watanabe. Master Chen daw, naniniwala ako sa iyo, kaya hindi ako makakapunta kahit saan, ito ang lugar ko. Nang matapos magsalita si Kazuo Watanabe, sinabihan pa niya ang isang tao na ilipat ang upuan at maupo. Nang makita ito, si Chen Doushuan ay maaaring hindi makapagsalita sandali. Sinasabi nila ang mga taong ito bilang tinatawag na ignorante at walang takot. Sa sandaling ito, si David, pagkatapos panoorin ang paggalaw ng Chen Doushuan, agad na naunawaan ang lakas ni Chen Doushuan. Kung nakilala niya si Chen Doushuan 2 araw na ang nakakaraan, walang tiwala si David. Ngunit sa sandaling ito, nakapasok na si David sa kaharian ng mga martial saints, at kung gusto niyang harapin ang Chen Doushuan na ito, kailangan lang makuha ito. Napakakapangyarihan ng iyong kamahalan na tiyak na kilalang tao ka sa Daxia. Sana mahanap mo ang iyong daan pabalik at huwag makialam sa mga gawain ng pamilya Watanabe. Kung mayroon kang anumang hindi pagkakaunawaan sa pamilya Watanabe, handa akong sundin ang pamilya Watanabe sa ngalan ng pamilya. Kamahalan, humihingi ako ng paumanhin. Ibinaba ni Chen Doushuan ang kanyang poster at sinabi kay David. Master Chen daw, ano ang ibig mong sabihin? Paano ka hihingi ng tawad sa mga taga-Daxia bilang katutubo ng isla? Sila ay walang kwenta, sila ay isang grupo ng mga taong may sakit. Nakita ni Kazuo Watanabe si Chendegawa na talagang sumusunod kay David. Dahil sa sobrang galang niya, bigla siyang nagmukhang galit. Si Kazuo Watanabe ay pinakaayaw sa mga Daxians at napakatigas ng ulo. Tumingin si Chendegawa kay Kazuo Watanabe at may gustong sabihin, ngunit hindi niya ito sinabi. Gayunpaman, nang marinig ni David ang mga salita ni Kazuo Watanabe, isang kakilakilabot na layunin ng pagpatay ang agad na lumabas sa kanyang katawan. Kung maaari mong harangan ang aking paglipat, maaari kong iligtas ang iyong buhay. At ang mga taong ito ay dapat mamatay. Ang malamig na mga mata ni David ay dumaan sa mga tao ng pamilya Watanabe na napatay na. Si David ay hinatulan ng kamatayan. Okay. Tumango si Chendegawa. Hanggat hinaharangan niya ang susunod na hakbang, aalis si Chen Doushuan ng walang pag-aalinlangan. Nang makita ang pangako ni Chendegawa, si Kazuo Watanabe at ang mga tao ng pamilya Watanabe ay natigilan. Bago sila makapag-react, itinaas ni David ng mataas ang Dragon Slaying Sword, at ang Dragon Slaying Sword ay bahagyang nagbuga ng asul na liwanag. Cut! Ang sword chi ay sumipol, at ang gintong dragon ay pumailan lang sa hangin, naglalabas ng mahabang dagendong, at isang nakakatakot na aura ang lumipat patungo sa Chendao River. Asupra. Nang makita ito, biglang nagbago ang mukha ni Chen Doushuan. Hindi niya inaasahan na ang tila ordinaryong espada ni David ay naglalaman ng napakalaking enerhiya, lalo na ang gininto ang dragon na naging enerhiya ng espada, na tila nilalamon ang lahat. At si Kazuo Watanabe at ang iba pa, nang makita ang gininto ang dragon na umaatungal, ay natakot at hindi makapagsalita. Hindi sila kailanman naniwala na kahit isang ordinaryong paghagis ng espada ay magkakaroon ng gayong kagila-hilalas na epekto. Tao ba yan? Parang diwata lang. Hawak ni Chendegawa ang isang samurai sword sa kanyang kamay, hindi pinapansin ang mga tao ng pamilya Watanabe.
Ang nakasisilaw na talim ay bumaril sa isang iglap, tulad ng kidlat na tumatama mula sa langit, kaagad patungo sa gintong dragon. Pinagsama ng espadang ito ang lahat ng kapangyarihan ni Chen Deoxuan, at hindi siya nang ahas na kumalas. Boom! Ang muling nagbanggaan ang sword chi at ang talam. Sa pagkakataong ito, si David ay hindi lamang nag-swipe sa kalooban, ngunit nagdagdag din ng kapangyarihan ng dragon sa espada ng Dragon Slaying Sword. Ang lakas na nakakalat sa pagsabog ng tunog ay muling naging madyugo ang eksena. Tumayo si David habang hawak ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, at hindi rin kumikibo si Chen Deoxuan. Hawak pa rin ng kamay ni Chen Degawa ang Samurai Sword. Master Chen Dao, Master Chen Dao. Tahimik na tinawag ni Watanabe Wengan si Chen Deoxuan ng 2 beses, ngunit sa kasamaang palad ay tumayo si Chen Deoxuan na parang hindi niya narinig. Nang tumayo si Watanabe Fumigan sa harap ng Chendao River at gustong suriin ito, nalaman niyang nakadilat ang mga mata ng Chendao River at hindi gumagalaw ang kanyang mga mata. Pagtingin ko sa ibaba, nakita ko ang leeg ng Chendao River, isang manipis na pulang linya ang patuloy na lumalawak. Ah! Gulat na bulalas ni Watanabe Fumigan. Ang bulalas ni Watanabe Fumigan ay agad na nagdulot ng isang alon ng pagbabago-bago sa estado. Gayunpaman, biglang nahulog ang ulo ni Chen Degawa sa kanyang katawan at gumulong sa harap ni Kazuo Watanabe. Hanggang ngayon, diretsong bumaba ang katawan ni Chen Degawa. Tumingin si Kazuo Watanabe sa ulo ni Chen Degawa sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang buong tao ay natigilan. Sa kanilang mga puso, si Chen Deoxuan ay isang undefeated kendo master. Ngayon ay talagang pinugutan siya ni David ng isang taybak, at maging ang kanyang ulo ay pinutol. Sa pagtingin sa bangkay ni Chen Degawa, wala pa sa mga miyembro ng pamilya ni Watanabe ang tumugon. Lahat sila ay hindi nakaimik, hindi makapaniwala sa lahat ng nasa harapan nila. Ito. Paano ito posible? Ungol ni Kazuo Watanabe. Walang sumagot sa kanya dahil ang mga taong ito ng pamilya Watanabe ay nasa litong kalagayan sa ngayon. Matapos ang mahabang panahon, talagang tumugon ang mga Watanabe family talents na ito. Nang tumingin sila sa mga mata ni David, napuno sila ng walang katapusang takot. Si David ay sobrang nakakatakot na hindi nila ito mailarawan. Marami sa mga collateral ng pamilya Watanabe, ngunit galit silang tumingin kay Watanabe Fumigan, na may paninisi sa kanilang mga mata. Kung hindi si Watanabe Wenan ang nag-provoke kay David, paano pupunta si David sa isla na bansa para guluhin ang kanilang pamilyang Watanabe? Pero ngayon, kahit gaano mo pasisihin, huli na ang lahat. Sa sandaling ito, tumingin si Watanabe Fumi kay Chen Degawa, na napatay sa pamamagitan ng espada, at lalo pang humanga kay David. Nakaluhod sa paanan ni David sa buong oras, hindi siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo. Hinawakan ni David ang Dragon Slaying Sword at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa mga tao ng pamilya Watanabe. Nang makita si David na naglalakad na may layuning pumatay, ang lahat ng tao sa pamilya Watanabe ay natakot kaya nagbago ang kanilang mga mukha. Watanabe Wenan, nagdala ka ng kapahamakan sa pamilya kong Watanabe. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito, at ikaw ang dapat na managot dito. Pumunta at humingi ka agad ng tawad kay Mr. Chen, at pagkatapos ay gamitin ang iyong buhay. Pagbabayad sala. Nang makita ito, may tulak lang ni Kazuo Watanabe si Watanabe Fuman palabas. Pagkatapos ng lahat, ang target ng paghihiganti ni David ay ang Watanabe Fumigan ay maaaring magkaroon pa ng paraan upang mabuhay hanggat namatay si Watanabe Fumigan. Oo, kasalanan mo ang lahat, at kailangan mong tiisin ang iyong sarili. Huwag mo kaming sisihin, wala ka sa pamilya namin ng Watanabe. Nang magkagulo si Kazuo Watanabe, sinisi din ng iba si Watanabe Wen. Beach. Nagulat ito kay Watanabe Fumigan. Kabanata 1759. Lolo. Tumingin si Watanabe Fumigan kay Kazuo Watanabe. Kung hindi ka mamamatay, gusto mo pa ba kaming ilibing kasama mo? Kung mamatay ka, hindi na kailangang mag-alala ang pamilya mo tungkol dito. Tinitigan ni Kazuo Watanabe si Fumigan Watanabe. Walang magawa si Watanabe Fumigan, isang hakbang pa lang ang nagagawa niya, at saka lumuhad sa harap ni David. Malamig na tiningnan ni David ang Watanabe Wena na iyon, walang sabi-sabi, sinipa lang ng samurai sword kanina. Napatingin si Watanabe Fumigan sa samurai sword na nasa harapan niya, naintindihan niya ang ibig sabihin ni David. Dahan daw ang hinawakan ng samurai sword, tumangala si Watanabe Wenan kay David, maaaring mamatay ako, ngunit sana ay palayain mo ang ibang tao. Ngunit hindi man lang nilinga ni David si Watanabe Wenan. Huwag kang mag-alala sa kanya.
Nang makita ito, walang magawa si Watanabe Fumigan, marahang pinunasan ng dugo gamit ang kanyang samurai sword, at bigla siyang sinuntok sa tiyan. Ngunit nang sinaksak ni Watanabe Fumigan ang kanyang sarili sa tiyan, isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, na sinundan ng isang pitik ng kanyang palso, at ang samurai sword ay umindayog. Marahas niyang sinaksak si David sa harapan niya. Sa sandaling ito, napakalapit ni David kay Watanabe Fuman, at hindi siya handa. Paf! Tinusok ni Watanabe Fumigan ang kutsilyong ito sa tiyan ni David. Ngunit nang matuwa si Watanabe Fumigan, bigla niyang napansin na ang samurai sword ay tila nakaipit matapos tumusok sa isang tiyak na distansya. Kahit anong pilit ni Watanabe Fumigan, hindi niya magawang managsak muli. Nagulat si Watanabe Wenan, bigla siyang tumangala at nakitang nakatingin sa kanya si David na nakangiti. Kaagad pagkatapos, naramdaman lamang ni Watanabe Fumaki ang isang flash ng puting liwanag sa harap ng kanyang mga mata. Pinutol ng espada ni David ang ulo ni Watanabe Wenan, at nahulog ang samurai sword mula sa kamay ni Watanabe Wenan. Sa sandaling ito, malinaw na nakita ng mga lalaki mula sa pamilya Watanabe na ang samurai sword ay hindi tumago sa tiyan ni David. Wala kahit katiting na sugat ang natira. Si David, na napromote sa Martial Saint, ay hindi isang taong makakalusot sa kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan. Paf! Sa pagkakataong ito, lahat sa pamilya ng Watanabe ay lumuhod, at maging ang makapangyarihang Watanabe Kazuo ay lumuhod sa lupa na nanginginig. Lahat sila ay humingi ng tawad kay David at nagdarasal na palayain sila ni David. Sa pagtingin sa mga tao ng pamilya Watanabe na nakaluhod sa hilera, hindi nakita ni David ang kahit katiting na awa sa kanyang mga mata. Fumiya Watanabe. Sigaw ni David. Dahan-dahang tumayo si Watanabe Fumiya at naglakad patungo kay David. Ang usapin ng pamilya Watanabe, lutisin mo ito ng iyong sarili. Pagkatapos noon, inalis ni David ang Dragon Sword at umatras ng ilang hakbang. Nang makita ito ni Watanabe Fumiya, kinuha niya ang isang samurai sword mula mismo sa lupa at dahan-dahang naglakad patungo sa mga tao ng pamilya Watanabe na nakaluhod sa lupa. Puno ng komplikadong ekspresyon ang mga mata ni Watanabe Fumiya. Fumie, anong ginagawa mo? Ako ang lolo mo. Sigaw ni Kazuo Watanabe kay Watanabe Fumiya, nanginginig ang katawan. Nagsimula ring maglaro ng emosyonal na card ang iba pang pamilya ng Watanabe kay Fumiya Watanabe, umaasang mapapaalis sila ni Fumiya Watanabe. Si Watanabe Fumiya ay may samurai sword, at ang kanyang puso ay gusot at masakit. Kung pinatay ni David ang mga taong ito, hindi gaanong maderama si Watanabe Fumiya. Ngunit kung siya ay pinahihintulutan na gawin ito sa kanyang sarili, si Watanabe Fumiya ay lubos na malito. Dahan-dahang lumingon si Watanabe Fumiya para tingnan si David. Umaasa siyang makakuha ng sagot mula kay David. Sa sandaling ito, si Watanabe Fumiya ay sumusunod ng walang pag-aalinlangan, hayaan man siya ni David na gawin ito o hayaan siyang umalis. Ngunit sino ang nakakaalam na si David ay hindi nagbigay ng anumang mga tagubilin kay Watanabe Fumiya. Sa halip, tumalikod at lumakad sa paraan na iyong pinanggalingan. Walang pakialam si David kung gawin ito ni Fumiya Watanabe. Kung hindi magdadalawang isip si Bayan Wengxiong na palayain ang mga taong ito, papatayin siya ni David ng walang pag-aalinlangan. Dahil minsan sinabi ni David kay Chen Deoxuan na ang mga taong ito mula sa pamilya Watanabe ay dapat mamatay. Si David ay kasalukuyang audition lamang para kay Fumiya Watanabe. Napalingon na lang si David nang may sumigaw mula sa likuran. Namumula ang mga mata ni Watanabe Fumiya, para siyang baliw, pinagpatuloy niya ang paghak at pagpatay sa sarili niyang mga tao. Watanabe Fumiya Villa. Nakahiga sina Humazi at Laofan sa isang marangyang hot spring. May masarap na alak sa tabi ni Laofan, at may dalawang batang babae sa tabi ni Humaz, marahang minamasahe si Humaz. Laofan, sa tingin mo ba matatalo ni David ang Chen Deoxuan na iyon? Nag-aalalang tanong ni Humazi, hindi naman kilala ni Humazi ang mga mandirigmang ito sa isla, kaya hindi ko alam kung matatalo siya ni David, huwag kang mag-alala, kung maganda ang hula, mapapatay si Chen Deoxuan sa isang galaw. Sa tingin ko babalik ako kaagad. Masayang uminom ng alak si Laofan sa sandaling bumaba ang boses, bumalik si David kasama si Watanabe Fumiya, pare. Nakita ni Yumiko na bumalik si Watanabe Fumiya, kaya nagmadali siyang nagtanong, pare, kumusta ka na? Pinatay ni Master ang mga taong iyon, kasama ang Chendegawa na iyon. Tuwang-tuwang sabi ni Watanabe Fumiya, Guro.
Nagulat si Yumiko, oo, si Mr. Chen ang magiging Panginoon ng aming pamilyang Watanabe sa hinaharap, at ang mga tao sa aming pamilyang Watanabe ay tiyak na sumunod sa mga salita ng amo. Sabi ni Watanabe Fumiya, tumingin si Yumiko sa likuran ni David, ngunit hindi umimik si David na maging Panginoon ng pamilyang Watanabe. Baka pagkatapos ng mga oras na ito, hindi na siya makakarating sa likod bahay ng bilya at nakita niya si Lao Fan at Humaz na mapayapang nakababad sa mainit na bukal, at naghihintay sa kanya si Humaz. Nang makita ito, mabilis na tumayo si Humazi at itinaboy ang dalawang babae. David, kumusta ka? Makakarating ka ba sa Chendao River? Tanong ni Humazi. One move. Mahinang sabi ni David. Older Hu, sinasabi ko lang na ang pakikitungo sa Chendao Shua na iyon ay isang pandaraya lamang. Natatawang sabi ni Lao Fan. Master Hu, handa ka na, babalik kami. Binalak ni David na bumalik sa China, ngunit ngayong patay na si Watanabe Wenan, gusto niyang bumalik at humanap ng paraan sa Sonya. Sa huli, ang pagligtas kay Sonya ang pinakamahalagang bagay. At sa paglalakbay na ito sa isla na bansa, si David ay na-promote sa Wusheng, na naging dahilan upang maging mas kumpiyansa si David at nailigtas si Sonya. Bumalik ka. Umalis ka agad. Si Humazi ay namangha. Oo. Tumango si David. Bagamat medyo nag-aatubili si Humazi, wala siyang magawa. Ngunit nang makita ni Watanabe Fumiya na babalik na si David sa China, lumuhad siya sa harap ni David. Tulungan kami, ang pamilyang Watanabe, na makawala sa kontrol ng Chenzuru Shrine. Alam ni Watanabe Fumiya na kahit na ang lahat ng miyembro ng pamilya Watanabe ay hinarap na, walang nagbabanta sa kanyang posisyon bilang ulo ng pamilya. Ngunit pinabayaan na ba siya ng banal na lipunan? Sa pag-alis ni David, ang santuwaryo ay tiyak na magmumalto sa kanya, at ang kanilang pamilya ay maaaring mamatay ng mas malala pa. Tumingin si David ng blanco kay Fumiya Watanabe, maaari kitang tulungang patayin si Chendegawa, na siyang gantimpala para sa iyong Snow Lotus, wala akong obligasyon na tulungan kang sirain ang Chen Shrine, at wala rin akong oras. Guru, ang aking pamilyang Watanabe ay handang sumunod kay Master magpakailanman at magbigay ng mga mapagkukunan upang makabisado bawat taon. Nirerespeto ni Watanabe Fumiya si David. David, sa tingin ko dapat kang manatili. Ang mga mapagkukunan ng Chen Shrine ay mas mayaman kaysa sa mga martial arts na pamilya na iyon, at bawat shrine ay may sariling mga Diyos. Ang kapangyarihang nakalap sa mga katawan ng mga Diyos na ito ay dapat ang gusto mo. Hinikayat ni Lao Fan si David gamit ang isang baso ng alak. Tumingin si David kay Lao Fan at pagkatapos ng sandaling pagmuni-muni ay tumango, okay. Nang makita ang pagpayag ni David, si Fumiya Watanabe ay puno ng pananabik. Sa gabi, nakahiga si David sa kama at ang iniisip niya ay tungkol lamang sa pagliligtas kay Sony. Pagkatapos ay narinig ang malalambot na yabag. Biglang napatayo si David, pero nakita niyang nakabukas ang pinto at nakahubad na pumasok si Yumiko. Kabanata 1760. Snow White mabangong balikat, matikas na hita at ang pakiramdam sa kanyang mga mata. Natigilan si David, pero nakita niya si Yumiko na nakaluhod sa harapan niya. Guru, inaasahan kong matutulog ka sa gabi. Namula ang mukha ni Yumiko, tumingin siya kay David nang nagninangas na mga mata, at hinawakan niya si David gamit ang dalawang kamay. Isa pa, mainit at mabilis ang paghinga ni Yumiko, at mukhang kakainin niya si David. Nang makita ito, bahagyang sumimangot si David, bahagyang dumampi ang kanyang daliri sa mga kilay ni Yumiko, at ang espiritual na kapangyarihan ay tumagos kaagad sa katawan ni Yumiko. Agad na nawala ang nagninangas na mga mata ni Yumiko, at pagkatapos ay medyo nataranta at nahihiya. Hinawakan ni David ang kumot at ibinalot sa katawan ni Yumiko. Sa sandaling ito, si Yumiko, sa pagtingin sa kanyang hitsura, dalawang hanay ng maliwanag na luha ang umagos. Pumunta ka at sabihin mo sa iyong ama, dahil nangako akong mananatili, hahayaan kong ganap na maalis ng pamilya Watanabe ang dambana, para hindi na niya kailanganin. Pagkatapos noon, dahan-daang pumikit si David at nagsimulang mag-practice. Napakahaba ng daan patungo sa pagtatanim. Alam ni David na hindi siya makakapidyo dahil maraming tao at maraming bagay ang naghihintay sa kanya. Napatingin si Yumiko sa walang pakialam na anyo ni David at medyo nawala saglit. Tumibok ang puso ko. Sa orihinal, hiniling ni Watanabe Fumiya si Yumiko na pumunta. Si Yumiko ay ayaw sumama kay David, ngunit dahil sa kanyang pamilya at mga magulang, si Yumiko ay maaari lamang uminom ng gamot, kaya siya ay nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta sa silid ni David.
Ngunit hindi niya inaasahan na si David ay may ganoong kahusay na konsentrasyon, wala akong kahit isang iniisip tungkol sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Yumiko at tumingin kay David na may pagtataka. After 10 minutes, umalis na si Yumiko. Nang makitang umalis si Yumiko, iminulat ni David ang kanyang mga mata at nakahinga ng maluwag. Lalaki rin si David, paanong hindi siya magre-react kapag may kahangahangang tao sa harapan niya. Gayunpaman, alam ni David na hindi siya maaaring lumampas sa hakbang na ito, nagdurusa pa rin si Sonia, at hindi siya dapat gumawa ng anumang masama kay Sonia. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Watanabe Fumiya at Watanabe Kazuo ay mabilis na kumalat sa buong isla na bansa. Bilang karagdagan, ang Chendao River sa tabi ni Kazuo Watanabe ay pinugutan ng ulo. Sa loob ng ilang panahon, sumunod ang lahat ng uri ng haka-haka. Dahil walang trabaho, maaari lamang hulaan ng lahat kung sino ang gumawa nito. Maraming tao ang nag-isip na ginawa ito ni Watanabe Fumiya, ngunit imposible para sa kapangyarihan ni Watanabe Fumiya na patayin si Watanabe Kazuo, na protektado ng Chendao River. May mga nagsasabi na ito ay isang master mula sa Daxiya na may galit sa pamilya Watanabe, kaya inaatake nila ang pamilya Watanabe. Pero bakit si Fumiya Watanabe, ang pinuno ng pamilya Watanabe, wala? Hindi ito makatuwiran. Bilang karagdagan, sinadya ni Watanabe Fumiya na lumikha ng opinyon ng publiko, kaya't kung sino ang pumatay kay Kazuo Watanabe at Chendegawa ay naging isang misteryo sandali. Ngunit sa pagkakataong ito ay may isang taong nakakaamoy ng panganib. Ang taong ito ay si Kazuo Koguchi, bagaman hindi ito nakita ng sariling mga mata ni Kazuo Koguchi, pinatay ni David ang Chendao River at pinatay ang mga tao ng pamilya Watanabe. Gayunpaman, masasabi niyang ang mga taong ito ang pumatay kay David dahil walang gagawa niyan. Kung bakit magaling si Watanabe Fumiya, ang paliwanag lang ay nakipagsabuatan si Watanabe Fumiya kay David. Sa ganitong paraan, makakapaghiganti si David, at maaalis ni Watanabe Fumiya ang kanyang mga dissident at magpatuloy bilang pinuno ng pamilya Watanabe. Parehong mabuti para sa dalawa, kaya normal na magtulungan. Halika, ihanda mo na ang sasakyan. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling sumigaw si Kazuo Koguchi. Sa kasalukuyan, may 4 na tao na nakaupo sa tapat ng bawat isa sa Chenzuru Shrine, na nakasuot ng mga tradisyonal na costume mula sa isla na bansa. Ang isa sa kanila ay isang matandang lalaki na bahagyang nakapikit at hindi ibinoka ang kanyang bibig. At sa 4 na ito, may isang babaeng maganda ang mukha, pero may kaunting panlalamig sa kanyang mga mata. Sa itaas ay nakaupo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang lalaking ito ay si Koichi Ono, ang presidente ng Chizuru Shrine. Nakaharap ang pamilyang Watanabe ng ganoong pagbabago, at hindi nila alam kung sino ang gumawa nito. Paano natin may iligtas ang mukha ng Chizuru Shrine? Galit na sabi ni Ono Hiroshi at malamig ang mga mata. Nakita ko na ang sugat ni Chen Dechuan. May pumatay sa kanya gamit ang espada, at naputol ang kanyang ulo. Iilan lang ang tao sa buong islang bansa na kayang pumatay kay Chen Dechuan gamit ang isang espada, kaya sa tingin ko ay malaki ang posibilidad na ibang bansa ito. Master. Sa tabi ni Ono Hiroshi, sabi ng isang lalaking may hawak na samurai sword sa magkabilang kamay. Ang taong ito ay naglalabas ng isang malakas na hininga, at may takot sa kailaliman sa kanyang mga mata. Ang taong ito ay si Tenokamaki, na mas sikat kaysa sa Chendao River. Sa tagumpay ng Kendo, ang Tenokamaki na ito ay ganap na nasa top 3 sa buong isla ng bansa, at ang kanyang lakas ay mas mataas pa kaysa sa Chendao River. Si Tenokamaki ay hindi mas masama kaysa kay Ono Hiroshi. Manong, ano sa tingin mo tungkol dito? Tanong ni Ono Hiroshi, nakatingin sa nag-iisang babae sa kanila. Dahan-dahang tumayo si Miko, hindi napigilan ang kanyang nagninangas na katawan. Nakita ko ang sword na dahan-daang naglalakad patungo sa pinto, at ang buong tao ay namutla at tuluyang nawala sa silid. Kaya lang, hindi nagulat ang iba, at hindi nagpakita ng kahit katiting na sorpresa. Hindi nagtagal, lumitaw ang figure ng espada, ngunit sa sandaling ito, mayroon pa ring isang tao sa kanyang kamay. Ang taong ito ay dating bantay ng pamilyang Watanabe Fumishi at miyembro din ng pamilya ng Watanabe. Nang makita si Koichi Ono, napaluhod ang lalaki, hinihingal. Sabihin mo sa presidente ang alam mo. Dahan-dahang sabi ni Miko. Oo na. Ang taong iyon ay hindi nang ahas na murahin at nagmamadaling ipinaliwanag ang kanyang nakita ng perpekto. Ngunit nakita niyang dinala ni Fumiya Watanabe si David para hanapin ang pamilya ni Fumika Watanabe at tinugi si Watanabe Fuman at ang kanyang anak.
Kung pinatay ni Fumio Watanabe sina Kazuo Watanabe at Chandegawa, hindi niya alam. Matapos makinig, bahagyang kumunat ang noo ni Ono Hiroshi, si Fumio Watanabe at ang magkapatid na Fumio Watanabe, upang makipagkumpetensya para sa posisyon ng padre de pamilya, ang pagpatay sa isa't isa ay wala. Sino ang pumatay kay Chandegawa, tama ba? Tumango si Miko, tama ang Pangulo, tiyak na hindi ito nagpapatunay na sina Kazuo Watanabe at Chandegawa ang napatay nila, hindi ang binatang dala ni Bayan Wengxiong. Naniniwala akong interesado ang presidente. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Miko ang isang larawan at inilagay ito sa mesa, at ang larawan ay nagpakita kay David. Sino ang taong ito? Bahagyang sumimangot si Ono Hiroshi. Mukhang napakabata, nakita ko na ito sa isang lugar. Pinagmasdan ng mabuti ni Tanaka Sanaki ang larawan at nahuhulog sa malalim na pag-iisip. President, Tanaka-sama? Ang taong ito ay si David, siya ang bagong master sa Daxia, at ang taong ito ang pumatay sa anak ni Watanabe Fumigan, si Watanabe Ichiro, kaya ang pamilya Watanabe ay may malalim na relasyon kay David. At sa pagkakataong ito, ang taong dinala ni Watanabe Fumiya ay itong si David. Nabalitaan ko na sa pagkakataong ito, nakilala ni Watanabe Fumigan si David para patayin si Kazuo Koguchi at dinala siya sa Daxia, at sinundan din niya si Daxia. Nagkaroon ng alitan si Ziyaguan, at dahil dito, pumunta si David sa isla na bansa. Paliwanag ni Miko. Koguchi Kazuo. Natigilan sandali si Ono Hiroshi, pagkatapos ay nagsabi, pumunta ka at dalhin kaagad si Koguchi Kazuo. Kailangan kong tanungin ang sarili ko kung ano ang nangyayari. Ngunit pagkatapos lamang magsalita ni Ono Hiroshi, dumating ang isa sa kanyang mga tauhan upang magulat. Mr. President, si Kazuo Koguchi ay bumibisita at naghihintay sa labas. Sabi ng subordinate niya. Nangangahulugan lamang ito na nandito si Cao Cao. Papasukin mo siya. Sabi ni Ono Koichi. Hindi nagtagal, pumasok si Kazuo Koguchi sa dambana, hindi nang ahas na tumingin, at lumuhad ng diretso sa harap ni Koichi Ono. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.